Mateo, ang henyo. Credit to the author. M561 hanggang 70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ano? Old Hal? Hindi ka naman nagbibiro, di ba? Oo. Old Hal, may mali ba? Ang bilang ng mga demonic beast sa unang 3 antas ng Vast Heaven Pagoda na ito ay lubhang nakakatakot. Paano nagawang maglaban-laban ng isang grupo ng mga junior ng Sea Transformation Realm at Soul Sea Realm sa pagpatay ng mga demonic beast sa loob? Hindi magagamit ang mga medicinal pills para mapunan ang essence energy sa loob ng Vast Heaven Pagoda. Kahit ang mga head disciples ng 3 sects ay mamamatay dahil sa essence energy exhaustion dahil sa patuloy na pagpatay sa loob ng first level. Ang pahayag ni Levi ay talagang labis na nakakasira. Ito ay lubos na lumalampas sa pangunawa ng lahat. Kalimutan na natin ang ikatlong antas, sa unang antas pa lang, imposibleng manatili ng matagal sa loob ang mga disipulo ng sect na ito. Kung mayroon silang kakayahang iyon, matagal nang napatay ng mga disipulo ng 3 sekta ang unang antas ng walang anumang kapintasan. Paano pa sila makapaghihintay hanggang ngayon? Hey, sinabi lang ng matandang ito ang kanyang pananaw. Bakit kailangan pa ninyong lahat na sumang-ayon? Kung maniniwala man kayo o hindi, natural lang na nasa inyong lahat iyon, malamig na natatawang sabi ni Levi. Sa totoo lang, matagal din niyang intindihan ang balitang ito. Malinaw na hindi niya inaasahan na makumbinsi ang mga taong ito gamit ang ilang pangungusap. Ang dahilan kung bakit ang mga alamat ay pawang mga alamat ay dahil halos imposible itong maisakatuparan. Kaya naman, kapag naging katotohanan ang isang alamat, napakahirap ng paniwalaan ng mga ordinaryong tao. Dahil sa saklaw ng kanilang pagkaunawa, imposibleng mangyari ang isang bagay na tulad nito. Matandang Hay, humupa ka na sa galit mo. Ang ibig sabihin ni Matandang Hay ay, sa totoo lang, mali pala talaga tayo noon pa. Nakita ni Alan na nag-alab ang galit ni Levi at dali-daling nagsalita para magpayo. Tumanggaw si Levi at sinabing, sa totoo lang, nalaman ko na ang mga bagay na ito pero natural lang na hindi rin ako naniniwala. Dahil sa edad natin, imposibleng makapasok muli sa Vast Heaven Pagoda para matiyak ang mga bagay-bagay. Ngunit walang duda, ang karaniwang Sea Transformation Realm at Soul Sea Realm ay talagang hindi nangangahas na huminto ng higit pa sa Vast Heaven Pagoda. Kapag nakubkob sila ng mahigpit, ang magiging resulta ay ang mapatalsik. Napakahirap makuha ang pagkakataon ng Vast Heaven Pagoda Inheritance. Walang sino man ang nangangahas na gumawa ng ganitong uri ng taya. At ang mga martial artist na unang nakarating sa susunod na antas ay ang pinakamalakas sa kanila sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Natural lang na pinakamarami rin ang bilang ng mga demonic beast na napatay. Kaya naman, natural lang na pinakamalaki ang gantimpalang natamo nila. Sa paglipas ng panahon, nagkamali tayo at iniisip na ang martial artist na mas maaga sa susunod na antas ay makakakuha ng mas maraming gantimpala. Kahit hindi naniniwala ang iba, nakikinig din sila ng mabuti sa paliwanag ni Levi. Napakatumpak ng pagsusuri ni Levi. Sa asensya, naibalik nito ang katotohanan ng kasaysayan sa orihinal nitong kalagayan at mayroon ding napakalaking kapangyarihang nakakakumbinsi. Bagamat hindi pa rin naniniwala ang mga taong ito na naroroon, sa hindi nila namamalayang pakiramdam nila ay hindi mali ang pagsusuri ni Levi. Malalim ang iniisip ni Alan, at sinabi niya, ganito pala talaga. Pero ano ang kinalaman nito sa pagkulay ginto ng pangalan ni Mateo? Huminga ng malalim si Levi at sinabing, narinig ko ang sinabi ng nakaraang henerasyon ng Realm Lord dati, ayon sa alamat, sa Vast Heaven Pagoda Inheritance na ito, mayroong isang uri ng completion rate na tinatawag na perfect completion. Bahagyang nanikip ang mga mata ni Alan habang humihinga siya ng malamig at sinabing, ang ibig sabihin ni Old Hal ay hindi pa nakakapag-react ang iba, pero ang pinakamabilis na umikot ang utak ni Alan. Halos alam na niya sa unang sandali kung ano ang tinutukoy ng perfect completion na si Levi. Dati, paulit-ulit na sinasabi ni Levi na ang mga gantimpala sa paglilinis ay may kaugnayan sa antas ng pagkumpleto. Ang tinatawag na antas ng pagkumpleto ay ang bilang ng mga demonic beast na napatay. Kung gayon, ang ibig sabihin ng perpektong pagkumpleto ay hindi na kailangang sabihin pa para maunawaan ito. Tumanggaw si Levi at sinabing, tama.
Kung totoo ang mga alamat, malamang napatay ni Mateo ang lahat ng mga demonic beast sa unang tatlong antas at nakuha ang gantimpala ng perfect completion. Kaya naman, magiging kulay ginto ang pangalan niya. Ano? Pinatay ni Mateo ang lahat ng mga demonyong halimaw. Ito ba ang kayang gawin ng isang sea transformation realm? Ang mga demonic beast sa bawat antas ay hindi mababa sa bilang ng milyon-milyon. Si Mateo, isang martial artist sa sea transformation realm, paano niya mapapanatili ang essence energy niya hanggang sa mapatay niya ang lahat ng demonic beast? Oo. Bukod dito, lahat ng ito ay kailangang makamit sa loob ng 3 araw. Ibig sabihin din nito ay dapat palaging gamitin ni Mateo ang enerhiya ng asensya bawat segundo. Sa mga sitwasyon kung saan wala siyang mga gamot na maibabalik sa dati, imposibleng mangyari ito. Ang mga sinabi ni Levi ay nagpasiklab sa usapan ng lahat. Hindi naman sa hindi sila naniniwala sa mga sinabi ni Levi, kundi masyadong nakakapangilabot ang mga sinabi niya. Kung mayroon ng lakas si Mateo sa Soul Sea Realm ngayon, hindi nila mararamdaman na imposible ang tinatawag na perpektong pagkumpleto. Pero si Mateo ay nasa Sea Transformation Realm lang ngayon. Lalo na ang 3 antas. Ang mga demonyong halimaw na iyon ay isang pangunahing hangganan lamang ang mas mababa kaysa kay Mateo. Ang milyon-milyong bilang ay isang napakalakas na puwersa. Paano kaya magagawa ni Mateo na patayin ang lahat ng mag-isa? Kung alam lang nila na ang napatay ni Mateo ay ang napakahirap kalabanan, ang mga Armored Diamond Bull, hindi sigurado kung ano ang iisipin nila. Sa espasyo ng mana, isang liwanag ang kumislap. Dinala si Mateo papasok. Binata, binabati kita. Ikaw ang naging unang martial artist na nakamit ang perfect completion sa 10,000 taon na ito at makakatanggap ka ng napakalaking clearing rewards. Agad narinig ang boses ng misteryosong tao. Sa oras na ito, ang iba ay nakapasok na sa ika-4 na antas. Si Mateo na lang ang nag-iisa sa espasyong ito ng mana. Perpektong pagkumpleto. Hindi napigilan ni Mateo na matarante ng marinig iyon. Tama. Nilipol mo ang lahat ng mga demonic beast sa unang 3 antas. Sa Vast Heaven Pagoda Inheritance, ito ay tinatawag na perfect completion. Paliwanag ng misteryosong tao. Naliwanagan si Mateo. Pinatay niya lang lahat ng demonic beast dahil gusto niyang kolektahin ang walang pangalang enerhiya. Hindi ko akalain na ang perfect completion ay nagmumula sa pagkatisod ng walang kamalay-malay. Gayunpaman, siya ang una sa 10,000 taon na ito. Kung tutuusin, ang kahirapan ng perfect completion na ito ay hindi talaga isang ordinaryong uri ng kalakihan. Lalo na ang 3 antas. Ang mga Armored Diamond Bull na iyon ay sadyang makapangyarihan hanggang sa masasabing perwisyo ito. Kahit noong bata pa ang Spirit Bristle Divine King, maaaring hindi rin niya ito malampasan. Ganito pala. Maaari ko bang itanong Senior, ano ang gantimpala ng perpektong pagkumpleto? Mga pamamaraan ng cultivation at mga katulad ng mga medicinal pills, kalimutan mo na yan, sabi ni Mateo. Ang misteryosong tao ay halatang natigilan sa walang pakundangan at labis na arrogant na ugali ni Mateo. Ang ibang mga tao ay nakalusot sa 3 magkakasunod na round, sino sa kanila ang hindi umaapaw sa pasasalamat nang makita ang mga gantimpalang ito. Pero, ang punk na ito ay mapili pa rin talaga. Binata, napakataas naman ng kutob mo. Alam mo ba kung anong klaseng mga bagay na sumusuway sa langit ang mga pamamaraan ng paglilinang at mga gamot na panggamot sa malawak na pagoda na ito sa langit? May bahid ng galit ang mga salita ng misteryosong tao. Sa katunayan, ang misteryosong tao ay talagang walang planong bigyan si Mateo ng mga pamamaraan ng paglilinang at mga gamot. Ngunit ang saloobin ni Mateo ay labis na ikinadismaya niya. Gayunpaman, hindi pinansin ni Mateo ang kanyang pagkadismaya. Sinabi niya, alam ko. Pero hindi naman talaga ako nagkukulang sa mga pamamaraan ng paglilinang at mga tabletang panggamot. Kaya, maaari ba itong ipagpalit sa ibang mga bagay? Kung wala naman talaga, ang pagpapalit ng mga tabletang panggamot sa ilang mahahalagang halamang gamot ay epektibo rin. Ganoon ba? Kung ipipilit ko na bigyan ka ng mga pamamaraan ng paglilinang at mga gamot. Medyo galit na sabi ng misteryosong tao. Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, kung ganito na lang, Senior, itago mo na lang yan. Wala naman talagang gaanong epekto sa akin ang dalawang yan.
Nahulaan din ni Mateo habang nakapikit na kahit makamit niya ang perfect completion sa unang tatlong antas, ang mga pamamaraan ng cultivation at medicinal pills na nakuha ay hindi rin maaaring maging mga bagay na hindi ka panipaniwala. Hindi bababasa, hindi posible na maging mas malakas kaysa sa kanyang Spirit Bristle 9 niyang Divine Art, at imposible ring malumpasan ang kanyang mga kasanayan sa alchemy. Kung ganoon nga ang nangyari, bakit pa niya kinailangang mag-aksaya ng oras? 562. Isang mahabang katahimikan. Hindi minadali ni Mateo ang misteryosong taong iyon. Tahimik lang siyang naghintay. Bigla na lang, ilang sinag ng liwanag ang bumaba mula sa kalangitan. Tatlong anting-anting ang tahimik na nakasabit sa harap ni Mateo. Ito ang iyong gantimpala. Tatlong Void Escape Thunderous Explosion Talisman. Ang bawat Void Escape Thunderous Explosion Talisman ay katumbas ng isang beses na all-out attack ng isang peak Divine Traversing Realm martial artist. Bukod pa rito, mayroon pa ring martial technique. Bubuksan mo na ngayon ang iyong dagat ng kamalayan. Itatak ito ng Vast Heaven Pagoda sa iyong dagat ng kamalayan. Unti-unti mo itong mauunawaan, sabi ng misteryosong tao matapos tumahimik ng matagal. Nang makita ang tatlong Void Escape Thunderous Explosion Talisman na iyon, hindi napigilan ni Mateo ang pagkislap ng kanyang mga mata. Maganda ito. Kung gagamitin ng maayos, kaya pa nitong pumatay ng isang martial artist na nasa peak Divine Traversing Realm. Ang ganitong anting-anting ay talagang isang kayamanan ng klase na sumusuway sa langit sa walang hanggang mundo. Hindi gaanong kalaki ang pananaliksik ni Mateo tungkol sa mga anting-anting. Ngunit alam din niya na ang ganitong uri ng minsanang anting-anting na pang-atake ay lubhang mahalaga. Katumbas ito ng pag-iimbak ng isang napakalakas na teknik sa pakikipaglaban. Walang dod ang isa itong karagdagang pangunahing kagamitang pamatay sa kasalukuyang Mateo. Hanggat hindi siya nakikipaglaban sa mga pinakamahuhusay na eksperto sa Divine Traversing Realm, halos magagawa niya ang anumang gusto niya sa Endless World. Hindi rin magalang si Mateo, basta na lang itinatago ang tatlong anting-anting sa loob ng Spatial Spirit Artifact. Pero ang mas lalong nagpa-curious kay Mateo ay ang martial technique na ito. Tungkol sa pagtatatak sa dagat ng kamalayan ng ganitong uri ng paraan ng pagmamana, natural na hindi dayuhan si Mateo. Anumang bagay na naipasa sa ganitong uri ng pamamaraan, ang kapangyarihan ay pawang napakalakas. Bukod pa rito, ang mga ito ay lubhang mahirap unawain at mahirap intindihin. Ito ay dahil ang ganitong uri ng teknik sa pakikipaglaban ay maaari lamang maunawaan ngunit hindi maipahayag sa mga salita. Hindi ito basta-basta may uukit sa mga Jade Sleep. Ngayon, maaari mo nang simulan ang pagtanggap ng mana. Nang mawala ang boses ng misteryosong tao, isang agos ng liwanag ang lumabas mula sa kalawakan at direktang pumasok sa dagat ng kamalayan ni Mateo. Natural lamang na hindi lubusang mabubuksan ni Mateo ang kanyang dagat ng kamalayan. Pinrotektahan niya ang mga ginintoang karakter at ang itim na butil gamit ang mga mistiko na sining. Hindi maaaring walang pagbabantay ang isang tao laban sa iba. Ayaw ni Mateo na mabunyag ang kanyang mga sikreto. Kumislap ang liwanag, pagkatapos ay naglaho. Agad na naramdaman ni Mateo na sa loob ng kanyang karagatan ng kamalayan ay may karagdagang siyam na salita: sad face, Lin, Bing, Dao, Zi, Jia, Lai, Zin, Chen, Xing. Ito pa ay isang 9 mantra tulad ng sa ninja. Ito ang siyam na karakter na tunay na formula ng salita. Ang bawat salita ay sumasaklaw sa kasabihan ng dakilang Dao. Dapat mo itong pag-aralang mabuti. Ang teknik sa pakikipaglaban na ito ay hindi isang kahanga-hanga kasanayan, ngunit maaari nitong mapaunlad ang potensyal sa katawan ng tao ng sukdulan. Malayo ito sa kung ano ang maihahambing sa mga ordinaryong teknik sa pakikipaglaban. Tila nag-aalala ang misteryosong tao na baka hindi alam ni Mateo ang tungkol sa mga paninda. Kaya naman nagsalita siya ng marami para ipaliwanag ito. Nanginig ang buong katawan ni Mateo. Isa siyang alchemy emperor ng kanyang henerasyon noong nakaraang buhay niya. Napakalalim ng kanyang pagkaunawa sa Heavenly Dao. Paano niya hindi masasabi na ang siyam na karakter na ito ay naglalaman ng kasabihan ng dakilang Dao? Sa kanyang kaalaman, wala talaga siyang lubos na naintindihan kahit isang salita. Gaya ng sinabi ng misteryosong tao, ang martial technique na ito ay hindi isang kahangahangang kasanayan. Ngunit mas kahanga-hanga pa ito kaysa sa mga bagay na iyon.
Sa pamamagitan ng pag-cultivate sa kanila hanggang sa tugatog, malamang na magkakaroon siya ng kakayahang pauksain ang langit at lupa, pati na rin ang pagpapatibay ng daw ng isang tao at maging isang diyosa. Ang item na ginantimpalaan mula sa Perfect Clear na ito ay tunay ngang walang kapantay sa mga normal na gantimpala. Alam ni Mateo na ang 9 characters true word formula na ito, kahit na ilagay sa Divine Realm, ay malamang na magdudulot din ng madugong patayan sa mga martial artist. Maraming salamat sa regalo ng senior. Walang hanggang pasasalamat ni Mateo. Ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao at buong pasasalamat na sinabi sa kawalan. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng misteryosong tao. Ang vast heaven steel ay direktang bumaba mula sa langit at lumapag sa harap ni Mateo. Natapos mo ng perpekto ang unang 3 antas. Ang oras para maunawaan ang vast heaven steel ay 3 beses na mas matagal kaysa sa iba, nakatumbas din ng 45 araw. Hawakan mong mabuti. Malamig na sabi ng misteryosong tao, at pagkatapos ay hindi na gumawa ng kahit anong ingay. Hindi mapigilan ni Mateo ang mapangiti ng mapait. Tila nag-aalburuto ang misteryosong taong ito dahil sa kanyang paghamak kanina at ayaw siyang sagutin. Pero hindi rin masyadong nag-isip si Mateo. Mabilis na naakit ang kanyang atensyon ng vast heaven steel. Ang unang impresyon na ibinigay ng vast heaven steel kay Mateo ay sumasaklaw sa lahat. Para bang ang maliit na tapyas na batong ito ay ang kristalisasyon ng napakaraming buhay sa mundo. Malayong malayo ang pagkakaintindi ni Mateo sa daw kumpara sa mga baguhang iyon. Pero kahit siya ay hindi niya matukoy ang pinagmulan ng vast heaven steel na ito. Ang malawak na pamana ng langit na ito ay tunay na hindi kapani-paniwalang mistiko. Maaari ba itong maging isang bagay na naiwan ng isang powerhouse ng deity realm? Kung hindi papansinin ang malawak na steel ng langit na ito, kahit ang 9 characters true word formula at ang walang pangalang enerhiyang iyon ay mga napakahusay na mana kapag inilagay sa divine realm. Labis na nagulat si Mateo sa kanyang puso. Gayunpaman, may pakiramdam siya na sa loob ng vast heaven steel na ito, ang pinakamakapangyarihang bagay ay walang iba kundi ang steel na ito sa harap ng kanyang mga mata. Punong-puno ito ng aura ng Tao. Isa itong kayamanan na hindi kayang abutin ng langit. Mabilis na inalis ni Mateo ang kanyang mga iniisip at pumasok sa heart-like steel water heart realm, inilubog ang kanyang divine sense sa vast heaven steel. Mukhang mahaba ang 45 araw, pero kung iisipin ang steel na ito, para itong isang bagay na bigla na lang nangyari. Dahil sa pagkakaroon ng napakahalagang pagkakataon, ayaw ni Mateo na sayangin ito. Putok. Bigla na lang, tila naligay si Mateo sa isang walang hanggang dagat ng apoy. Tila malapit nang masunog ang buong pagkatao niya. Nahila si Mateo papunta sa lugar na ito nang ang kanyang kamalayan ay dumampi sa vast heaven steel. Ang espasyong ito, bukod sa apoy, ay walang kahit ano. Hindi ko inaasahan na ang pag-iisipan ko ay ang konsepto ng apoy. Sino nga ba ang nakakaalam kung gaano karami ang maaaring maunawaan mula sa biswalisasyon sa pagkakataong ito? Medyo palihim din itong inaabangan ni Mateo. Ang konsepto ng apoy ang siyang konseptong gustong maunawaan ni Mateo. Sa kanyang nakaraang buhay at sa kasalukuyan, mayroon siyang nakalilitong pagkahilig sa apoy. Ngunit gayunpaman, ginamit niya ang essence fire sa isang napakalalim na realm ngunit hindi niya naunawaan ang anumang tunay na intensyon na may kinalaman sa apoy. Isipin na ang vast heaven steel na ito ay sadyang mastiko, alam ang kailangan niya, at direktang dinadala siya sa isang mundo ng apoy. Parang hindi lang ganoon kalakas ang mga apoy na ito. Paano ko mauunawaan ang tunay na intensyon? Biglang natuklasan ni Mateo na ang nakapalibot na apoy ay hindi kasing lakas ng inaakala. Hindi ito maaaring magdulot ng anumang pinsala sa kanya. Sa ilalim ng ganitong mga sitwasyon, paano niya dapat maunawaan ang mga konsepto? Teka. Unti-unting tumataas ang temperatura ng mga apoy na ito. Kung hindi ka magbabantay, hindi mo ito mapapansin. Biglang natuklasan ni Mateo ang abnormalidad at naging alerto. Biglang naging marahas ang nakapalibot na apoy. Walang habas na lumawak ang mga dila ng apoy, na para bang lalamunan nito ang lahat. Sa isang iglap, nilamon si Mateo ng hindi mabilang na mga dila ng apoy, na tuluyan siyang sinunog. Nang bumalik sa kanyang katinoan, nakatayo na naman si Mateo ng maayos, na parang katulad noong kakapasok niya lang.
Ang hindi mainit o marahas na apoy ay kasalukuyang nagliliyab na parang hindi ito nakakapinsala sa tao at hayop. Ngunit bigla na lamang sumiklab ang apoy, at muling tumaas. Gusto ba akong sunugin hanggang mamatay ng maraming beses para lang maranasan ko mismo ang scorching true intent ng apoy? Hey, isang ang mahusay na paraan. Ang vast heaven steel na ito ay talagang mastiko. Sabi ni Mateo nang may emosyonal na buntong hininga. Pakiramdam ni Mateo, naranasan niya ito ng personal dahil sa lasa ng pagiging sunog hanggang mamatay. Kung ayaw niyang mamatay sa sunog, kailangan niyang maunawaan ang scorching true intent sa lalong madaling panahon upang makaiwas sa paghihirap ng pagiging sinunog. Mabuti na lang, kahit na ang kamalayan ang pumasok sa espasyo sa loob ng vast heaven steel, magagamit pa rin ang heart realm na heart-like still water. Hindi rin naging pabaya si Mateo, direktang pumasok sa estado ng heart-like still water realm at sinimulang intindihin ang konsepto ng scorching flames. 563. Ito na ang ikatlong araw ni Mateo sa loob ng inheritance space na ito, di ba? Ang gantimpala ng perfect clear na ito ay tunay na walang kapantay. Oo. Ang pinakaesensya ng vast heaven pagoda na ito ay ang pag-unawa ng vast heaven steel. Nakuha ni Mateo ang perfect clear. Ang oras ay 3 beses na mas mahaba kaysa sa iba. Hindi ko talaga alam kung anong antas ang mararating ni Mateo pagkatapos niyang lumabas mula sa vast heaven pagoda. Ang daloy ng oras ng inheritance space ay 15 beses na mas mabagal kumpara sa labas ng mundo. Ibig sabihin, mayroon pang 45 araw si Mateo para maunawaan ang vast heaven steel. Sa talento niya, hindi ko talaga alam kung hanggang saan niya kayang intindihin. Nang makita ang gininto ang pangalan na nasa projection ng ilaw, lahat ng manunood ay nakaramdam ng inggit. Para sa karamihan ng mga martial artist, ang vast heaven pagoda inheritance ay minsan lamang nagkaroon ng pagkakataong maunawaan ang vast heaven steel. Ito ay dahil hindi nila ito kayang lagpasan ang ika-6 na antas. Nangangahulugan din ito na kung gaano karami ang maaaring maunawaan pagkatapos malampasan ang ika-3 antas ay nakasalalay sa sariling kakayahan ng martial artist sa pag-intindi. 15 araw lamang ang itinagal. May mga taong umaasa sa pagkakataong ito na lumipad sa langit sa isang galaw lamang, habang ang iba ay nananatiling naliligaw sa karamihan. Pero walang duda, para magkaroon ng pagkakataong pagnilayan ang vast heaven steel, kahit papaano ay isa kang kilalang tao sa isang rehiyon. Panginoong Lungsodren, binabati kita. Ang iyong apo ay talagang nakakamit ang perpektong pagkumpleto sa mga alamat. Ang kanyang mga natamo sa pagkakataong ito ay tiyak na hindi kapani-paniwalang nakakagulat. Ang posisyon ng lungsod ng Warmland, walang sinuman sa buong walang hanggang mundo ang makakapalit nito. Lumapit si Alan upang bumati. Haha, hindi naman. Napakatigas ng ulo ng batang ito. Hindi siya kayang paamuin ng matandang ito. Sana hindi na niya ako dagdagan pa ng problema. Bagamat patuloy lamang sa pagrereklamo si Celso sa kanyang mga salita, kitang-kita sa ekspresyon ng kanyang mukha ang kanyang nararamdaman. Alam din ng kahit sino ang saya sa kanyang puso ngayon. Habang tumatagal, nang makamit ng isang tao ang daw, ang kanyang mga ibon at aso ay umaakyat din sa langit. Ganito ang halos kahulugan. Sa puntong ito, wala nang naghinala sa mga sinabi ni Levi. Ang gantimpala ng perpektong pagkumpletong ito ay talagang walang kapantay na karangyaan. Kung hindi, paano makakapaghintay si Mateo ng 3 araw sa espasyo ng mana? Hindi na mapipigilan ang momentum ng pag-angat ng Warmland City. Sa hinaharap, maaari pa nitong malampasan ang 3 sekta. Sa makatuwid, simula ngayon, maraming tao ang sumulong upang bumati at magpahayag ng mabuting kalooban kay Celso, upang makapagtatag ng isang ugnayan sa Warmland City. Ngunit sa sitwasyong ito, tila walang anumang pagkadismaya ang mga lumang ninuno ng 3 sekta. Sa totoo lang, nang malaman nilang apo ni Celso si Mateo, alam ng 3 sekta na ang Warmland City ay malamang na magiging pinaka-espesyal na pag-iral ng walang hanggang mundo. Hindi lang nila inaasahan na darating ang araw na ito ng ganito kabilis. Kung hindi lang pagsalakay ng Fierce Gale World, tiyak na mag-iisip ang 3 sektang ito ng mga paraan para supulan si Mateo at hindi hayaang umatake ang Warmland City. Ngunit dahil napipilitin ng kasalukuyang sitwasyon, ang panloob na alitan ay hahayaan lamang na magkawatak-watek ang walang hanggang mundo.
Natural lamang na hindi maglakas loob na kumilos ang mga ninuno ng tatlong sektan walang maingat na pagsasaalang-alang. Pareho pa nga sila ng ibang mga tao, nabubuo rin ng koneksyon kay Celso. Sa totoo lang, lahat ay may punto sa kanilang mga puso. Kung ang Endless World ay nagawang talunin ang Fierce Gale World sa pagkakataong ito, ang topograpikong kaayusan ng Northern Domain ay sasailalim din sa malalaking pagbabago. Sa loob ng kamalayan ng Vast Heaven Steel, si Mateo ay sagisag na ng isang taong nagliliyab sa panahong ito. Mahigit 30 araw na ang lumipas mula sa unang pagkakataon na siya ay nasunog hanggang mamatay. At sa mahigit 30 araw na ito, siya ay namatay na ng ilang daang beses. Mula sa dating kaligtasan na halos ilang hininga lang, ngayon ay kayanan niyang magtiis ng isang buong araw. Ang temperatura ng nakapalibot na apoy ay hindi kapani-paniwalang mataas. Kung hindi alam ng isang tao ang scorching true intent, hindi niya ito matatagalan. At ang scorching true intent ay isa ring napakalalim at makapangyarihang true intent. Mas mahirap pa itong intindihin kaysa sa sariling falling flower floating zero sword intent ni Mateo. Para sa mga ordinaryong martial artist, kahit na para sa mga martial artist na nagel-inang ng mga pamamaraan ng cultivation ng fire attribute, ang pagnanais na maunawaan ang scorching true intent ay lubhang mahirap din. At ang sukdulang tunay na intensyon na umusbong mula sa scorching true intent ay mas nakakatakot pa. Ang pinakamataas na tunay na layuning ito ay isa rin sa pinakamalaking inaasahan ng Spirit Bristle Divine King upang makapaglibot sa Divine Realm ng walang hadlang. Makikita kung gaano kahirap intindihin ang tunay na layuning ito. Kung mauunawaan lamang ni Mateo ang scorching supreme true intent, ang kapangyarihan nito ay magiging mas nakakatakot kumpara sa Asher Deeper Floating Zero Sword. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit interesado si Mateo sa scorching true intent. Isa pang dahilan ay natural lang na mahilig siyang maglaro ng apoy. Bilang isang alchemist, natural niyang inihasik ang apoy bilang hindi mapaghihiwalay na tadhana. Ngunit ang pagkontrol sa apoy ng isang alchemist at ang pag-unawa sa tunay na layunin ay dalawang magkaibang konsepto. Ang pagkontrol sa apoy ay parang manipulasyon ng essence fire. Hanggat mayroon ng isang tao ng kaukulang mga selyo, magagawa na niya ito. Ngunit ang pag-unawa sa tunay na layunin ay nangangailangan ng pag-unawa sa orihinal na pinagmumula ng apoy. Ang nauunawaan ng isang tao ay ang dakilang kasabihan ng Tao tungkol sa elemento ng apoy. Bagamat ang pagkontrol ng apoy ay isang napakalalim na pag-aaral para sa mga alchemist, kumpara sa pag-unawa sa mga konsepto, ang antas ng kahirapan ay medyo mas mababa pa rin. Kung hindi man, malamang na hindi pa rin naiintindihan ni Mateo ang scorching true intent hanggang ngayon. Ngunit sa loob ng espasyo ng kamalayan ng Vast Heaven Steel na ito, sa wakas ay natagpuan ni Mateo ang punto ng pagbabago para sa pag-unawa. Matapos makaranas ng mahigit 30 araw na pagpapatigas, sa wakas ay nakaisip si Mateo ng paraan para dito. Mukhang ang pagkontrol sa apoy at ang tunay na intensyon ng apoy ay dalawang magkasalungat na aspeto. Ang sining ng pagkontrol sa apoy ay ang paglikha ng resonansya sa enerhiya ng asensya sa loob ng katawan at apoy ng asensya, at mula roon, ay itulak ang enerhiya ng asensya para sa sariling gamit. Samantalang ang tunay na intensyon ng apoy ay ang pag-convert ng enerhiya ng asensya sa pinakapangunahing anyo ng apoy upang sunugin ang kalaban sa isang napakalakas na temperatura. Hindi nakakapagtaka na hindi ko mahanap ang pasukan ng scorching true intent sa lahat ng oras na ito. Mukhang alchemist ang okupasyong ito na nagtulak sa akin sa maling direksyon. Kung hindi dahil sa pagninilay-nilay sa Vast Heaven Steel sa pagkakataong ito, natatakot ako na kakailanganin ko pa ring gumala sa loob ng maling lugar na ito ng matagal. Pero kung titingnan mo ngayon, sapat na ang 45 araw. Sabi ni Mateo nang may pabago-bagong emosyon. Ang paulit-ulit na pagkasunog hanggang mamatay ni Mateo ay natural lamang na hindi naman ito pagkamatay ng walang kabuluhan. Unti-unti, nabasa rin niya ang ilang mga panlilinlang ng scorching true intent at sinimulang gamitin ang enerhiya ng asensya sa loob ng katawan upang gayahin ang konsepto ng scorching heat. Arg! Sigaw ni Mateo nang malungkot at muling nasunog ng apoy. Napakabilis, muli siyang nakatanggap ng panibagong buhay at muling tiniis ang pag-aalab ng walang hanggang apoy na ito. Sa loob ng maraming araw, hindi ganoon kasimple ang landas ng pag-unawa ni Mateo. Dumaan siya sa isang paghihirap na hindi kayang isipin ng isang karaniwang tao.
Kahit na ang pagsusunog na ito ay hindi talaga magdudulot ng kamatayan, ang ganitong uri ng paghihirap ay nagpapabaliw sa mga tao. Ang pamamaraang ito ng pag-unawa ay para sa kapakanan ng pagpapakita ng malinaw na pakiramdam sa martial artist ang scorching true intent sa bawat pulgada ng kanilang laman at balat. Ang ganitong uri ng paghihirap ay mas mahirap pang tiisin. Bukod pa rito, ang ganitong uri ng paghihirap ay naging mas malinaw kasabay ang paglalim ng tunay na layunin na naunawaan ni Mateo. Dahil kasabay ng paghaba ng panahon ng kaligtasan, ang paghihirap na ito ay lalong tumindi ng walang hanggan. Kung ito ay isang normal na tao, matagal na sana nilang hindi ito matiis. Sila mismo ay aalis sa espasyong ito ng kamalayan. Gayunpaman, hindi kumalma si Mateo kahit isang sandali, inuulit ang prosesong ito ng muling pagkabuhay pagkatapos ng kamatayan, at namamatay muli pagkatapos mabuhay, ng daan-daang beses. Sa ika-45 araw, si Mateo na nakatayong malaya at hinahayaang magliyab ang apoy ay sa wakas ay nakagalaw na rin. Nakita ko lang siyang mahigpit na nakakuyom ang dalawang kamao, bahagyang ibinabaluktot ang katawan, pagkatapos ay biglang ibinuka ang dalawang kamao, na parang isang dragon na papunta sa dagat. Pagpatay sa kilusang nagliliyab. Mahinang sumigaw si Mateo. Bigla na lang nanginig ang buong espasyo ng kamalayan. Ang mga apoy na dating pumuno sa buong espasyo ng kamalayan ay tuluyang naglaho at naglaho sa kawalan sa ilalim ng isang suntok ni Mateo. 564. Sa loob ng espasyo ng mana, bahagyang kumerba ang mga sulok ng bibig ni Mateo. Ang kanyang kamalayan ay umalis na sa vast heaven steel. Makikita sa ekspresyon ni Mateo na medyo kontento pa rin siya sa lakas ng isang suntok kanina. Ang mga galaw ko sa espada ay kadalasang mga ataking pangmalayo. Ang malapitang labanan ang siyang pinakamahinang kawing. Pero sa Flame Movement Carnage, ang kakayahan ko sa malapitang labanan ngayon ay kahanga-hanga na rin. Ang vast heaven steel na ito ay talagang mastiko, na maipaunawa sa mga tao ang tunay na layunin gamit ang ganitong uri ng pamamaraan. Tunay na kahanga-hanga. Bulong ni Mateo sa sarili. Naunawaan ni Mateo ang scorching true intent at nilikha ang Flame Movement Carnage move na ito sa loob ng 45 araw. Ito ang hindi niya inaasahan bago ito. Si Mateo ay may malapit na ugnayan sa Spirit Bristle Divine King noong nakaraang buhay niya at malinaw na nauunawaan ang kahirapan at kapangyarihan ng scorching true intent sa pag-intindi. Kaya naman, bago ito, wala talagang tiwala si Mateo sa tunay na intensyon. Hindi lang niya inaasahan na ang espasyo ng kamalayang ito ay napaka-mystical, na kayang ipaunawa sa mga tao ang mga konsepto sa pamamagitan ng ganitong paraan ng personal na pagdanas ng tunay na layunin. Ang Flame Movement Carnage na ito ay isang martial technique na nilikha mismo ni Mateo. Bumuo siya ng sarili niyang estilo. Kung pag-uusapan ng kapangyarihan, ang galaw na ito, bukod sa myriad rain sword blades, ay hindi na mas mahina kaysa sa iba pa niyang martial techniques. Tila walang kahanga-hanga sa pakikinig dito, ngunit kailangang malaman ng isa na ang galaw na ito ay isa pa ring galaw na inilabas gamit ang scorching true intent. Kapag mas lalo pang umusad si Mateo at naunawaan ang scorching supreme true intent, gaano kaya kaitikot ang magiging lakas ng kanyang mga galaw. Bagamat ang galaw na ito ay hindi kasing kahanga-hanga ng Windfire Violent Blaze Transforming Dragon, hindi rin naman maaaring maliitin ang kapangyarihan nito. Higit sa lahat, ang galaw na ito ay nakabawi sa kahinaan ni Mateo sa malapitang labanan, na lalong nagpalawak sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Ang Flame Movement Carnage, ang galaw na ito ay isinagawa sa pamamagitan ng pag-convert ng essence energy sa scorching true intent at pag-iimbak nito sa kamao. Kapag lumapag na ito sa kabilang panig, maaari nitong ibuhos ang sobrang nakakapasong enerhiya sa katawan ng kabilang panig, na magdudulot ng matinding pinsala mula roon. Gamit ang kakaiba at maliksi na teknik sa paggalaw ni Mateo, ang pagsasama nito sa Flame Movement Carnage ay talagang napakalakas. Bukod pa rito, napakaliit ng area of effect ng galaw na ito, kaya napakaliit lang ng essence energy na nagamit. Napaka-eksakto ng kontrol ni Mateo sa essence energy noong una pa lang. Ang paggamit ng galaw na ito ay maaaring mapanatili ng matagal. Kung naunawaan niya sana ang hakbang na ito bago pa man ito, hindi sana kailangang maging mahirap ang unang 3 antas. Panahon na para pumunta sa ika-4 na antas. Malapit nang matapos ang 3 araw. Naunawaan na rin ni Mateo ang scorching true intent. Malinaw na hindi siya magtatagal dito nang wala pa roon. Bigla na lang nanginig ang espasyo ng mana. Isang vortex ang biglang lumitaw sa likuran ni Mateo.
Nahila si Mateo papasok sa vortex nang walang kahit kaunting pag-iingat. Ang batang ito, na manggahas pa ring hamakin ang kagalang-galang na sarili. May karapatan ka bang magdusa ng kahit kaunting paghihirap? Sa oras na ito, sa loob ng isang walang pangalang espasyo, isang mahinang itim na anino ang nagsabi ng may malamig na pagsinghot. Nang marinig ang boses, sino kaya ito kundi ang misteryosong taong iyon? Mukhang hindi pa rin siya nasisiyahan sa mayabang na ugali ni Mateo. Gayunpaman, naunawaan talaga ng batang ito ang scorching true intent sa loob lamang ng maikling panahon. Tunay na kahangahangang talento. Ang kanyang talento ay hindi nakahihigit sa kay Master. Muling bulong ng misteryosong tao sa kanyang sarili. Hindi rin inaasahan ng misteryosong tao na direktang naisalarawan ni Mateo ang scorching true intent. Sa simula, pakiramdam niya ay masyadong malayo ang narating ni Mateo. Tutal, ang scorching true intent na ito ay kilala sa pagiging mahirap intindihin. Kahit para sa isang normal na tunay na layunin, ang pag-unawa sa mga ito ay nangangailangan din ng mahigit 10 taon. At ang pamantayang ito ay naaangkop pa rin kina Brian, Topher, at sa kanilang antas ng mga henyo. Para sa mga ordinaryong martial artist, hindi nila mauunawaan kahit ang isang napakasimpleng tunay na layunin sa buong buhay nila. Para sa mga ordinaryong tao, ang tunay na intensyon ay isang taas na hindi nila kayang maabot habang buhay. Ang scorching true intent ay isang napakataas na antas ng pag-iral sa mga tunay na intensyon. Kahit na nakakagulat ang talento ng isang tao, ang oras ng pag-unawa ay kinakalkula rin sa mga unit ng dekada. Maliban na lang kung ang talento ng isang tao ay hindi kayang abutin ng langit hanggang sa maging kasing taas ng Panginoon ng misteryosong tao, kung hindi, ito ay talagang lalampas sa abot ng kanyang makakaya. Kahit na labis na nasiyahan ang misteryosong tao sa ipinakita ni Mateo sa unang 3 round, hindi pa rin siya umaasang lubos na mauunawaan ni Mateo ang scorching true intent sa loob lamang ng 45 araw. Pero, nanlaki ang mga mata ni Mateo at natulala sa gulat. Sa simula pa lang, mabilis na nasunog si Mateo hanggang sa mamatay sa apoy. Lihim pa ring natutuwa ang misteryosong tao sa kanyang kasawian sa tabi niya. Pero pagkalipas ng ilang araw, hindi na siya makatawa. Masyadong mabilis ang pag-improve ni Mateo. Mula sa ilang paghinga hanggang sa ilang dosenang paghinga. Pagkatapos ay naging 15 minuto, 1 oras, 2 oras. Halos tumaas ng patayo ang bilis ni Mateo. Pagkalipas ng mahigit 12 araw, ang misteryosong tao ay matagal nang nakatitig ng walang emosyon habang nakayuko ang panga. Sa bilis ng pag-unlad na ito, marahil ay talagang mauunawaan ni Mateo ang scorching true intent sa loob ng 45 araw. Nang maisakatuparan ang flame movement carnage ni Mateo, muntik nang mapatalon ang misteryosong tao. Talagang ginawa iyon ni Mateo. Lubos niyang naunawaan ang tunay na layunin ng pag-aalab. Sa loob ng 45 araw, mula sa agarang pagkamatay hanggang sa ganap na pag-unawa sa scorching true intent. Gaano kalakas na talento ang kailangan nito? Paano nagkaroon ng ganitong kakatwang tao sa mundong ito? Hey! Nakakatuwa talaga ang batang ito. Medyo dinagdagan ko ang kahirapan niya dati sa 3 antas. Hindi ko akalain na natapos niya pa rin ito ng perpekto. Ngayon, naunawaan na niya ng lubusan ang scorching true intent noong unang gantimpala. Talagang kahanga-hanga. Mukhang wala talaga siyang pakialam sa mga pamamaraan ng paglilinang at mga gamot na panggamot. Hindi naman mahina ang soul force ng batang ito. Isa pa rin kaya siyang alchemist. Kung totoo yan, talagang susubukan ng batang ito ang langit. Ang kagalang-galang na ito ay nagbantay dito ng hindi mabilang na taon. Sa wakas, nakatagpo ako ng isang kawili-wiling binata. Sa loob ng hindi mabilang na mga taon, ito pa rin ang unang pagkakataon na inaabangan ko ang isang binata. Sabi ng misteryosong tao sa sarili. Hooray! Malungkot na sigaw ni Mateo, at bumagsak ito ng mabigat sa lupa. Napakabastos talaga ng lalaking ito. Ayaw ko lang talaga sa mga cultivation methods at medicinal pills niya, at pinigilan pa niya ang essence energy ko, kaya naman itinapon niya ako sa 4th level. Hinimas ni Mateo ang puwitan niya at tumayo. Agad na nahulaan ni Mateo na iyon ang misteryosong taong nanloloko. Pero napakabigat talaga ng pagkakahulog na ito. Kahit na ang pangangatawan ni Mateo ay napasigaw pa rin siya sa sakit. Gayunpaman, pagkatapos makapasok sa ika-4 na antas, ang enerhiya ng asensya ni Mateo ay nakabawi na.
Bahagyang umikot ang enerhiya ng asensya, at agad na nawala ang sakit. Nandoon talaga ang pasukan ng ikalimang palapag. Anong meron sa ikaapat na palapag na ito? Bakit parang wala lang? Nakita kaya ng misteryosong taong iyon na ang young master na ito ay walang kapantay ang talento at hindi ako kayang talunin ng ikaapat na palapag, kaya direkta niya akong sinigurado na makakapasok sa ikalimang palapag. Mayabang na hula ni Mateo. Ang ikaapat na palapag na ito ay ibang-iba sa unang tatlong palapag. Mapapansin ito sa isang sulyap. Ang pasukan ng ikalimang palapag ay hindi nalalayo. Kayang-kaya ni Mateo na makatawid sa pamamagitan lamang ng ilang pagtalon. Bukod pa rito, ang layout ng ikaapat na palapag na ito ay naiiba kaysa dati. Tila isa itong ilusyonaryong espasyo. Walang anumang laman ang nakapalibot dito. Sino ba ang may pakialam? Dumiretso ka muna bago magsalita. Gaya ng sinabi niya, ibinuka ni Mateo ang kanyang mga yabag at direktang naglakad patungo sa pasukan ng ikalimang palapag. Ngunit, hindi pa siya gaanong nakakalayo nang bigla na lamang, ilang dosenang multo ang bumaba mula sa kalangitan, pinalibutan si Mateo sa gitna. Mga illusionary spirits killing array, mag-activate na kayo. Mahinang sabi ng isa sa mga multo. 565. Nang makita ang mga multo na iyon, hindi napigilan ni Mateo na maging seryoso. Mga ilusyonaryong espiritu. Natigilan din ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nasa Taiman nang marinig iyon at medyo nagulat na sinabi, "Binata, alam mo naman talaga ang tungkol sa ilusyonaryong espiritu. Oo nga't mayroon kang kaunting kaalaman at karanasan. Hindi nakakapagtaka na kaya mong tapusin ng perpekto ang unang tatlong antas." Ang tinatawag na ilusyonaryong espiritong katawan ay nilikha sa pamamagitan ng pagpino ng banal na kaluluwang espiritual na katawan gamit ang isang napaka-espesyal na pamamaraan tungo sa isang halos walang kamatayan at walang kabuluhang estado. Ang ganitong uri ng ilusyonaryong espiritong katawan ay napakahirap pakisamahan. Dahil napakahirap silang patayin. Kahit na ibinabato ang mga ito ng parang latak, mabilis pa rin nilang maibabalik ang kanilang orihinal na anyo. Maliban na lang kung ang kaharian ng martial artist ay mas mataas kaysa sa ilusyonaryong espiritu at gumamit ng isang makapangyarihang arcane ability para tuluyan silang lipulin, ganoon lang sila maaaring patayin. Malalim na ang pananaliksik ni Mateo tungkol sa banal na kaluluwa noon at sa isang sulyap ay nakita niya na ang mga taong ito ay mga ilusyonaryong espiritu lamang. Senior, may sarili ka talagang kamalayan. Natigilan din si Mateo nang marinig ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito na kinausap siya. Sa pagkakaalam niya, ang mga ilusyonaryong espiritu ay karaniwang binubura ng iba ang kanilang kamalayan, na nagiging isang walang pakiramdam na makinang pumapatay. Gayunpaman, ang mga taong ito sa harap niya ay may matatalinong mata. Maliwanag, mayroon silang sariling kamalayan. Hindi sinasadyang ikinagulat ito ni Mateo. Mukhang marami ka namang alam. Relax lang, pinino tayo para maging mga ilusyonaryong espiritu sa sarili nating kagustuhan at kasabay nito ay napangalagaan ang ating sariling kamalayan, sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Kusang loob ba? Hindi mapigilan ni Mateo ang pagkamangha. Ang proseso ng pagpino ng isang ilusyonaryong espiritong katawan ay lubhang mahirap. Kahit para sa banal na kaluluwang espiritong katawan, ang paghihirap na iyon ay maaari ring madaig ang mga tao hanggang sa naisin na nila ang kamatayan. Bukod dito, para pinuhin ang isang ilusyonaryong espiritu, kailangan patayin ng isa ang kabilang panig sa harap nila, at kunin ang kaluluwa para sumailalim sa pagpipino. Ang pamamaraan ay lubhang malupit. Ito ay dahil mismo sa kung kaya ang ganitong uri ng pamamaraan ay inuri bilang isang ipinagbabawal na sining sa banal na kaharian. Kapag natuklasan na may isang taong nagpino ng isang ilusyonaryong espiritu, sila ay sama-samang aatakehin. Ang mga ilusyonaryong espiritong katawang ito sa harap ng kanyang mga mata ay pawang pino dahil sa sarili nilang kagustuhan. Talagang ikinagulat ito ni Mateo. Tama. Natanggap namin ang dakilang biyaya ng may-ari ng Vast Heaven Pagoda noong nabubuhay pa kami. Ngunit dahil sa isang aksidente, lahat kami ay nahulog. Nakarating ang may-ari ng Vast Heaven Pagoda sa huling sandali at napatay ang kalaban. Kaya kami nailigtas mula sa kinalabasan ng pagkalat ng aming mga kaluluwa. Tila masigla ang lalaking nasa katanghaliang gulang at nakipag-usap pa kay Mateo.
Napagtanto lang ito ni Mateo matapos itong marinig. Pero nagdududa siyang nagsalita sa kakayahan ng may-ari ng Vast Heaven Pagoda, kahit hindi niya kayo buhayin muli, ang paghahanap ng ilang katawan para sakupin ninyong lahat ay posible pa rin, tama ba? Tumawa ang lalaking nasa katanghaliang gulang at sinabing, oo naman. Hindi lang talaga kami pumayag, iyon lang. Noon, binigyan kami ng may-ari ng Vast Heaven Pagoda ng dalawang pagpipilian. Ang isa ay hayaan kaming angkinan at buhayin ito. Ang isa pa ay ang maging mga espiritong tagapagbantay ng Vast Heaven Pagoda na ito. Pinag-usapan namin ito ng ilan sa amin at sa huli ay nagpasya pa ring maging mga espiritong tagapagbantay. Bahagyang tumango si Mateo. Dahil handa ang mga taong ito, natural lang na ayaw niyang makialam sa buhay ng iba. Senior, anong klaseng tao ba ang may-ari nitong Vast Heaven Pagoda? Hindi napigilan ni Mateo ang pagkalito sa kanyang puso, at nagtanong. Hindi ko pwedeng pag-usapan ito. Kung may kaugnayan ka sa Vast Heaven Pagoda na ito, natural lang na malalaman mo rin sa hinaharap, sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Nang makita ni Mateo ang hitsura ng lalaking nasa katanghaliang gulang, alam niyang hindi rin siya maaaring magtanong. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at sinabing, gumalaw ka na, senyor. Tumingin ang lalaking nasa katanghaliang gulang kay Mateo at nakangiting sinabi, kahit na matagpuan kita, ang batang ito, na medyo kaaya-aya sa paningin, hindi kami susuko. Senyor, huwag kang mag-atubiling kumilos, ayos na. Walang pakialam si Mateo. Ang mga ilusyonaryong espiritong katawang ito sa harap ng kanyang mga mata ay malinaw na hindi lamang lakas ng Sea Transformation Realm. Ngunit napigilan nila ang kanilang mga kaharian sa gitnang yugto ng Sea Transformation ng walang pagbubukod, na itinutugmaang sa kanila sa kaharian ni Mateo. Pinakawalan ng kapangyarihan ng hanay, at naramdaman ni Mateo ang isang presyon na pumapatay sa langit at lupang paparating. Gamit ang kaalaman at karanasan ni Mateo, natural niyang napagtanto na ang mga ilusyonaryong espiritong katawan na ito ay bumubuo ng isang hanay ng mga nilalang. Bukod pa rito, ang ganitong hanay ng mga hanay ng Pormasayon, ay hindi pa talaga nakikita ni Mateo noon. Pero gamit ang kanyang puwitan para mag-isip, kahit siya ay napagtanto rin na ang kapangyarihan ng array formation na ito ay tiyak na magiging pambihira. Binata, kunin mo ito. Isang malamig na liwanag ang sumilay. Hindi mabilang na mga guhit ng liwanag ng espada ang sumalakay kay Mateo. Sa pag-ataking ito, alam ni Mateo na ang kahirapan ng round na ito ay tumaas ng higit pa sa kaunti kumpara sa unang 3 antas. Kahit na mas kaunti ang bilang nito, kung pag-uusapan ang kalidad, mas malakas ito ng higit sa 1 antas. Bagamat mapanghamon ang unang 3 antas, hanggang sa bilang lamang iyon ng mga demonic beast. Sa maliit na antas, wala itong paraan para pigilan sina Holden at Brian. Pero sa kagustuhang makaalis sa Pormasayon sa ika-4 na round na ito, nang walang anumang kakayahan, malamang ay hindi ito malalampasan. Gayunpaman, ang kasalukuyang layunin ni Mateo ay hindi lamang ang makalusot, kundi ang lubusang basagin ang array formation, at umabot pa nga sa pagpatay sa lahat ng mga ilusyonaryong spirit body na ito. Matapos matikman ang mga benepisyo ng perfect clear, natural na walang humpay na nagtagumpay si Mateo na malampasan ang round. Ang pang-4, pang-5, at pang-6 na antas, ang 3 antas na ito, gusto rin niyang tuluyang malampasan ang mga ito. Ang ganda talaga ng Vast Heaven Steel. Hey, ngayon ko lang naintindihan ang Flame Movement Carnage. Perpekto para subukan ito ngayon. Bahagyang tumawa si Mateo, at agad na naging kakaiba ang kanyang anyo. Putok, putok, putok. Nagpakawala si Mateo ng 3 sunod-sunod na suntok, na direktang nagpakalat sa lahat ng anino ng espada. Nakakapasong tunay na intensyon. Magaling na binata. Hindi maliit ang pagkagulat ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Ang kanilang array formation na pumapatay sa mga middle stage si transformations ay walang pinagkaiba sa pagkurot ng langgam hanggang sa mamatay. Pero ngayon, hindi na talaga ito makakabuo ng epektibong atake sa harap ni Mateo. Umasa lang si Mateo sa Flame Movement Carnage at talagang tuluyan silang napigilan. Hindi sinasadyang nakaramdam ito ng matinding pagkadismaya sa lalaking nasa katanghaliang gulang.
Ang misyon ng ikaapat na antas na ito ay pigilan sila sa kanilang mga hangganan sa parehong antas ng naghahaman. Hindi nila talaga kayang ilabas ang lakas na dapat ay mayroon sila. Sa simula, gamit ang kanilang martial path cultivation at kasama ang set na ito ng array formation, ang pagsugpo sa mga kalaban sa iisang realm ay parang paglalaro lamang. Pero hindi niya inaasahan na ang tunay na lakas sa pakikipaglaban ni Mateo ay higit na nakahihigit sa sarili niyang kaharian. Bukod pa rito, ang galaw na ito ng Flame Movement Carnage ay napakalakas. Wala itong kapantay sa harap ng mga nasa parehong kaharian. Kung hindi lang dahil sa kanilang malawak na karanasan sa martial path, ang ataking iyon ngayon lang ay tiyak na hahayaan na ni Mateo na direktang basagin ang array formation. Dahil sa husay sa paningin ng lalaking nasa katanghaliang gulang, malinaw niyang masasabi na sa kanilang kasalukuyang lakas, hindi nila kayang pigilan si Mateo na makapasok sa susunod na antas. Sa oras na ito, isang boses ang narinig mula sa tainga ng lalaking nasa katanghaliang gulang, "Linden, itaas mo ang pintuan patungo sa huling yugto ng Sea Transformation." Nagliwanag ang mga mata ni Linden, at hindi mapigilan ng kanyang mukha ang pagpapakita ng natutuwang tingin. Ang boses na ito ay nagmula sa walang iba kundi sa misteryosong taong iyon. Sige. Napakalinaw, nakatanggap din ng parehong order ang iba. Sa isang iglap, biglang tumaas ang aura ng mga taong ito, agad na nalagpasan ang middle stage Sea Transformation, at umakyat sa late stage Sea Transformation. Nang makita ni Mateo ang eksenang ito, hindi niya napigil ang sabihin ng may paghamak, "Senyor, ganito pa rin ba kayong lahat kapag nagbabantay sa daanan? Hindi ba't napakawalandiya naman?" Tumawa ng malakas si Linden at sinabing, "Binata, hindi tayo masisisi dito. Gusto mong sisihin mo ang sarili mo sa pagiging napakasama. Sige na." Ngumisi si Mateo at natatawang sinabi, "Masyado ka namang nag-iisip, senyor. Sa tingin mo ba, mapipigilan mo ako sa pag-angat sa late stage Sea Transformation sa formation? Handa ka na ba? Paparating na ako." Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Linden. "Bilisan mo. Pagsamahin ang mga atake at patayin ang batang ito." Ang suntok na ito ni Mateo ay may taglay na napakalaking lakas. Ang lakas ng isang suntok ay talagang nagpang-inag kahit sa kanya. Putok. Isang suntok lang ang sumaire sa malawak na hanay na pinamumunuan ni Linden. 566. Ang lakas ng kamaong iyon ay napakalakas. Dati, kapag nakakasalubong si Mateo ng mga array formation, naiisip niya munang basagin ang mga ito. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya ginawa. Para masubukan ang kapangyarihan ng Flame Movement Carnage, sinuntok niya ito ng walang pakundangang ganito. Ang suntok na ito ay direktang bumangga kay Linden ng walang kahit kaunting pagmamalaki. Ang resulta ay ang ganap na tagumpay ni Mateo. Kailangang malaman ng isa na sa likod ni Linden ay mayroong suporta ng isang hanay ng mga sundalo. Ang kinaharap ni Mateo ay hindi lamang siya, kundi ang buong hanay ng mga sundalo. Pero, ang suntok na ito ay direktang nagpalipad sa lahat. Paumanhin sa pagkakasala, senyor. Gustong-gusto ni Croswell na ito na matapos ng maayos ang round at wala siyang ibang magawa kundi patayin kayong lahat. Tulad ng sinabi niya, gumalaw ang figure ni Mateo, at isang suntok ang muling dumagundong patungo kay Linden. "Magaling, binata. Hihintayin kita sa susunod na antas." Sa oras na ito, ang malaking hanay ay hindi pa kayang tapusin ang pagbuo. Ang huling yugto ng Sea Transformation na si Linden, nang harapin si Mateo, ay nagkaroon lamang ng pagkakataong ipikit ang kanyang mga mata at hintayin ang kamatayan. "Sige. Magkita tayo sa ikalimang palapag." Paalitang sabi ni Mateo, ngunit hindi naman pabaya ang kanyang pag-atake, direktang pinasabog si Linden hanggang sa maging tira gamit ang isang suntok. Tungkol sa ibang mga tao, sumunod din si Mateo, at isa-isang inalis ang mga ito. Kung wala ang pinagsamang kapangyarihan ng array formation, ang mga late-stage Sea Transformation illusionary spirits na ito ay hindi makakapagdulot ng anumang banta kay Mateo. Matapos mapatay ni Mateo ang mga ilusyonaryong espiritong ito, hindi na sila muling nagpakita. Naglaho sila. Dahil sinabi ni Linden na magkikita silang muli sa susunod na antas, natural lang na ipinapakita nito na mas mahirap pa ang susunod na antas at hindi na siya muling lilito.
Hindi rin nagatubili si Mateo at direktang pumasok sa ikalimang palapag mula sa pasilyo. Tingnan mo dali. Pumasok na si Mateo sa ikalimang antas. Bakit ang bilis naman? Gumugol siya ng 3 araw sa lahat ng unang 3 antas bago siya nakapasa. Pero sa ika-4 na antas na ito, hindi man lang siya gumamit ng 15 minuto. Hindi ba't masyadong eksaherado ito? Sa ngayon, sa ika-5 palapag, si Holden na lang silang 4 ang naroon. Nanatili sila sa ika-4 na palapag ng ilang araw. Si Mateo ay agad na nakalusot. Sandali lang tumigil ang pangalan ni Mateo sa ika-4 na antas bago direktang lumitaw sa ika-5 antas. Malaking gulat ito sa lahat. Matagal nang walang pagtutol ang mga taong ito tungkol sa kakayahang malampasan ni Mateo ang ika-4 na antas. Ngunit walang sino man ang makakaasa na ang bilis ng paglilinis ni Mateo ay magiging ganito kabilis. Ano na naman bang pinaglalaroan ng batang ito? Medyo naguguluhan na sabi ni Celso. Kung tama ang aking mga hula, maaaring umani si Mateo ng malaking pakinabang sa larangan ng mana, at ang kanyang lakas ay nagkaroon ng malaking pagbuti. Kaya naman, ang kanyang bilis sa paglilinis ay ganito kabilis, sabi ni Levi. Sa tingin ko rin. Pero ayaw na ba ng batang ito na matapos ng perpekto ang round? Sabi ni Celso. Paano magiging ganoon kadali ang perfect completion? Pagkatapos ng ika-4 na antas, lalong titindi ang kahirapan. Halos imposibleng makumplito ng perpekto ang round. Kung titingnan ang performance ni Mateo dati, malamang napakahirap din ng pagkumpleto niya ng perpektong laro sa unang 3 antas. Kung hindi, hindi rin siya makakalusot ng tama sa itinakdang oras sa bawat pagkakataon. Ngayon, alam na alam niya na hindi niya kayang tapusin ng perpekto ang laro. Kaya naman, pipiliin niyang direktang sumugod, sabi ni Levi. Tumango si Celso at sa halip ay sang-ayon din sa ideyang ito. Totoo ngang kahanga-hanga si Mateo. Pero para tuluyan siyang makalusot sa isa pang 3 round, halos imposible iyon. Halos 100 taon na ang nakalipas mula nang may makapasa sa ika-4 na round na ito. Hindi mo ari ang antas ng kahirapan. Kahit na mas malakas pa si Mateo kaysa sa iba, kung gusto niyang makalusot muli ng perpekto sa mga round tulad ng dati, hindi malaki ang posibilidad. At sa totoo lang, ang pagnanais na matalo si Linden sa round na ito ay hindi ganoon kadali. Kung hindi nakaipon si Mateo ng napakaraming ani sa unang 3 antas at sa larangan ng mana, imposible ring malagpasan niya ang round na ito nang walang kahirap-hirap. Marahil, kakailanganin niyang gamitin ang Myriad Rain Sword Blades. Pero dahil kontrolado na ni Mateo ang Myriad Rain Sword Blades, maliban na lang kung gagamitin niya ang enerhiya ng walang pangalang asensya, kung hindi, hindi siya bibigyan ni Linden ng oras para gamitin ang skill. Sa ika-5 palapag, kumislap ang liwanag sa pasukan. Lumitaw ang anino ni Mateo. Hindi kalayuan, 3 tao ang kasalukuyang nakatingin kay Holden sa loob ng hanay ng mga kasamahan na may maputlang ekspresyon na parang multo. Sa loob ng hanay, si Holden ay nanginginig sa kanyang mga paa. Paano pa man ay may bahid pa rin ang kilos ng isang eksperto. Mamamatay na siya, walang pakialam na hinusgahan ni Mateo ang resulta. Masyadong kinakabahan ang 3 Brian na nanood, kaya hindi nila napansin ang hitsura ni Mateo. Habang nagsasalita si Mateo, biglang nagising ang 3. Lumingon si Topher para tumingin, at gulat na sinabi, Mateo. Talagang nakarating ka rito. Hindi pa rin alam ng 3 kung paano nalampasan ni Mateo ang mga round. Kahit narinig nila ang misteryosong taong nagsabing iba si Mateo sa kanila, hindi nila alam kung saang paraan. Nang makita si Mateo sa oras na ito, agad na nasabi ni Topher ang lahat. Tumawa si Mateo nang hindi pinapansin ang sarili at sinabing, nakarating kayong lahat. Hindi ba ako makakarating? Natigilan si Topher, sa kanya sinabi ng may pilit na ngiti, may katuturan naman. Ang tanong ko lang, bakit ang bagal mo? Sa lakas mo, dapat mas nauna ka pang pumasok kaysa sa amin. Ngumiti lang si Mateo at hindi sumagot, ngunit tumingin kay Holden at medyo nagulat na nagtanong, sino ang taong ito? Para talagang makasama kayong lahat dito. Sabi ni Brian nang may mapanghamak na tingin, Holden pala ang pangalan niya. Napakayabang niya.
Paulit-ulit siyang umasta sa harap namin at gusto pa nga niyang tapusin ang ikalimang palapag. Mukhang hindi na siya makatiis, di ba? Kahit na labis na nadismaya si Brian sa Holden na ito, ang lakas niya ay hindi katulad ng ordinaryong malakas. Sa ika-4 na antas, sa wakas ay ipinakita ni Holden ang kanyang tunay na lakas, at siya na naman ang unang sumugod sa ika-5 antas. At sa wakas, napagtanto ng labanan ni Holden sa trio ni Brian na ang lakas ng batang ito ay higit pa sa kanila. Ngayon, si Holden ay nakipaglaban na ng isang araw at isang gabi sa loob ng hanay na ito. Para makapagtiyaga sa ika-5 antas hanggang ngayon, makikita na ang lakas nitong si Holden ay medyo kakaiba. Ilang araw na ba ang nakalipas? Nasa 4th level si transformation ka na ba talaga? Halos 5th level si transformation na. Manghang sabi ni Brian. Kahit ilang araw pa lang ang lumipas sa katotohanan, nanatili na si Mateo ng 45 araw sa loob ng espasyo ng mana. Dahil naranasan ang panahong ito ng akumulasyon, isang hakbang na lang ang layo ni Mateo mula sa 5th level si transformation. Medyo lumakas ako sa mga unang level, kaya ako pinalad na malampasan ito. Halos hindi na makayanan ni Holden na yon. Kahit 5 galaw lang, siguradong patay na siya, walang pakialam na sabi ni Mateo. Ang 3 taong pinamumunuan ni Mateo ng ganito ay hindi namamalayang tumingin kay Holden. Pagkalipas ng 5 galaw, si Holden ay talagang sinaksak ng isang espada ng may sandaling kapabayaan. Kasunod nito, mabilis siyang napatay gamit ang sunod-sunod na mga espada. Pagkatapos, naglaho ng ganoon lang ang katawan ni Holden at inilabas mula sa Vast Heaven Pagoda. Sige. Nauna kayo. Hindi ako makikipag-agawan sa inyo. Pag-usapan ninyo sandali kung sino ang mauuna, mahinang sabi ni Mateo. Nagpalitan ng tingin sina Brian at Topher, parehong may bahid ng takot. Masyadong malakas ang mga taong ito. Hindi sila nagkunwaring mas malakas kaysa kay Holden at hindi talaga nila ito kayang malampasan. Kasama si Sarah, hindi sila gumalaw matapos marinig ang mga sinabi ni Mateo. Sumulyap si Mateo sa kanila at nakangiting sinabi, dahil mahinahon kayong tumatanggi, hindi ako magiging magalang. Pagkatapos magsalita, tumalon si Mateo at direktang humakbang papasok sa hanay ng mga sundalo. 567. Ganito lang ang ginawang paglabas ni Holden. Pero hindi siya nakaramdam kahit kaunting kalungkutan. Sa pagkakataong ito, sa paglalakbay niya sa Vast Heaven Pagoda, naramdaman niyang perpekto niyang nagawa ang mga layuning kanyang tinarget at tiyak na mapapatingin sa kanya ang 3 sekta. Tiyak na makukuha niya ang atensyon ng 3 sekta sa pagkakataong ito at magiging isang napakasikat na tao. Ngunit, nang makarating siya sa pangunahing pasukan ng Vast Heaven Pagoda, natuklasan niya na wala ni isang taong nagbibigay pansin sa kanya. Nakatitig ang lahat sa maliwanag na screen, na para bang nauunawaan nila ang nangyayari sa loob mula sa iilang natitirang pangalan na nakasulat doon. Kakaiba. Lumabas na ako. Ano pa ba ang tinitingnan nila? Kahit gaano pa kahanga-hanga ang mga punong disipulo ng 3 sekta, hindi rin sila maaaring magtagal kaysa sa akin sa ika-5 antas. Naguguluhan na naisip ni Holden sa kanyang sarili. Labis na na-curious si Holden. Dapat ay alam na ito ng lahat nang ilabas siya. Pero bakit walang kahit isang taong pumupuna sa kanya? Ayon sa nasa isip niya kanina, dapat ay napapaligiran na siya ng iba't ibang pangunahing sekta ngayon, at mainit siyang inaanyayahan ni Alan na sumali sa Endless Alliance. Ngunit lahat ng nangyayari sa harap ng kanyang mga mata ay ibang-iba sa kanyang inaasahan noon. Tila walang kahit isang tao ang nagbigay pansin sa kanyang hitsura. Ang atensyon ng lahat ay nasa Vast Heaven Pagoda Inheritance pa rin. Kung tungkol naman sa sinabi ng misteryosong tao kanina, dahil iba si Mateo sa kanila, matagal na itong binaliwala ni Holden. Wala siyang naramdamang sino man na makakakuha ng mas nakasisilaw na resulta kaysa sa kanya sa Vast Heaven Pagoda Inheritance sa pagkakataong ito. Ang mga kalaban niya, ni Holden, ay mga punong disipulo lamang ng 3 sekta. Pero anong klaseng sitwasyon ito ngayon? Hindi na napigilan ni Holden ang pagkalito sa kanyang puso, sinunggaban niya ang isang naglalakbay na disipulo ng cultivator na matagal nang pinalayas ng Vast Heaven Pagoda. Malapit na ring matapos ang malawak na pamana ng pagoda sa langit, tama ba?
Ano pa ang tinitingnan nila? Tanong ni Holden. Lumingon ang taong iyon para tingnan ito. Nang makitang si Holden iyon, medyo nabalisa siya. Sa pagkakataong ito, sa malawak na pamana ng pagoda sa langit, nakamit nga ni Holden ang mga kahangahangang resulta. At ang kanyang pagiging isang naglalakbay na magsasaka ay naging dahilan upang siya ay maging idolo ng maraming naglalakbay na magsasaka. Si Senior Apprentice Brother Lanten pala yan. Nakalabas ka na pala. Ginulat ni Senior Apprentice Brother Lanten ang lahat sa isang galaw lang. Tunay na huwaran siya ng mga naglalakbay na cultivator ng henerasyon ko. Dahil na-inspire siya ng taong ito, agad na nakaramdam ng pag-iral si Holden. Pinipigilan niya ang matinding tuwa sa kanyang puso, nagkunwari siyang walang pakialam at sinabing, hindi naman, hindi naman. Lahat tayo ay nagmula sa mga naglalakbay na magsasaka at natural na dapat ay sabay-sabay tayong umahan at umahan. Nagulat ang taong iyon nang marinig niya iyon. Kahit na napili rin siyang makapasok sa Vast Heaven Pagoda Inheritance na ito, kumpara kay Holden, walang dod ang isa sa langit ang nasa lupa. Malaking tulong din ito sa kanya sa hinaharap para kapagtatag ng ganitong relasyon. Tutal, lahat naman ay malapit nang sumali sa Endless Alliance. Dahil sa lakas ni Holden, tiyak na makakatanggap siya ng isang mahalagang posisyon. Tunay ngang mahinhin si Senior Apprentice Brother Lanten, na may kilos na parang disipulo ng isang malaking sekta. Pagkatapos ng Vast Heaven Pagoda Inheritance sa pagkakataong ito, malamang na ang Senior Apprentice Brother Lanten na ang pangalawang tao sa nakababatang henerasyon. Tunay na kahanga-hanga. Bumantong hininga ang naglalakbay na cultivator na iyon sa paghanga. Ang mga salitang ito niya ay orihinal na pambobola, ngunit para kay Holden, parang napakasakit sa pandinig. Siya ang numero 1 tao, di ba? Bakit siya ang numero 2 tao? Maaari kayang sa 3 taong iyon, mayroon pa ring isang taong kayang makalusot sa ika-5 antas. Naku, bakit ba nakatitig pa rin ang lahat sa Vast Heaven Pagoda? Kung walang aksidente, ang mana sa pagkakataong ito ay dapat matatapos bukas, tama ba? Dapat ay naghahanda na ang lahat para umalis, sabi ni Holden, pinigilan ang kalungkutan sa loob. Tapos na. Maaga pa, di ba? Tingnan mo yung ilaw sa screen. May nakapapasong gintong pangalan doon. Ang galing ng taong yon. Hindi naglalakas loob na kumurap ang mga ninunong yun ngayon, takot na baka mamiss nila ang makasaysayang sandaling yun. Napadilat ang lalaki sa paghanga. Sinundan ni Holden ang direksyong itinuro niya at tumingin sa paligid. Sa katunayan, nakita niya na gininto ang pangalan sa ika-5 palapag. Si Mateo nga iyon. Hindi maliit ang pagkamangha na ito. Bukod sa kanya at sa mga punong disipulo ng 3 sekta, mayroon pa bang isang taong nakarating sa ika-5 antas? Paano ito naging posible? Nakulong siya sa loob ng Illusionary Spirits Killing Array dati at hindi niya napansin na nakapasok na pala si Mateo sa ika-5 antas. Anong espesyal na kahulugan mayroon ang gininto ang pangalang ito? Kumunat ang noo ni Holden at nagtanong. Natural na may espesyal na kahulugan ito. Ang gininto ang pangalang iyon ay kumakatawan sa perpektong pagkumpleto ng unang 3 antas. Ang perpektong pagkumpleto ay nangangahulugang pagpatay sa lahat ng mga demonic beast sa unang 3 antas. Natakot ang taong iyon na baka hindi alam ni Holden ang ibig sabihin ng perfect completion at ipinaliwanag pa niya ito sa kanya. Ano? Patayin silang lahat. Paano nangyari iyon? Muntik nang mapatalon si Holden. Ang sigaw niyang ito ay agad na nakaakit ng maraming tingin na nakatingin sa kanya. Gayunpaman, wala ni isa sa mga matandang ninuno ang lumingon. Ang kanilang mga tingin ay nakatitig pa rin ng mahigpit sa liwanag na nasa screen. Nakita ng naglalakbay na magsasaka na nanlaki ang mga mata ni Holden at hindi niya napigil ang sabihin ng nakangiti, sa totoo lang, nang marinig ko ang mga lumang ninuno na iyon, ang reaksyon ko ay katulad ng kay Senior Apprentice Brother Lanten. Pero kung titingnan ngayon, dapat talaga ay ginawa iyon ni Mateo. Dahil ang oras na nanatili siya sa espasyo ng mana ay 3 beses kumpara sa inyo. Huminga ng malalim si Holden. Nakakagulat talaga ang balitang ito para sa kanya. Bigla na lang niyang naalala ang mga sinabi ng misteryosong taong iyon sa loob ng espasyo ng mana, at hindi niya napigil ang manginig. Iba siya sa inyo.
Lumalabas na ibang-iba talaga siya. Hindi alam ni Holden kung saan lumabas itong si Mateo, para durugin siya hanggang sa wala ni isang bahagi ng balat ang hindi nasaktan. Ang kanyang tingin ay mahigpit ding nakatutok sa gininto ang pangalang iyon sa maliwanag na screen at hindi nakapagsalita ng matagal. Hoy, sa tingin niyo ba makakalusot si Mateo sa round na ito o hindi? Tanong ni Topher sa dalawa pa. Malamig na sinabi ni Sarah, hindi ko kailanman pinagdudahan ang kakayahan ni Mateo na malampasan ang ika-5 round. Sabi ni Brian, malinaw na naranasan ni Mateo ang ilang bagay na hindi natin alam sa ibaba. Kung hindi, paano niya nagagawang umangat ng ganito kabilis ang kanyang kaharian? Noong nasa first level si transformation siya, napatay na niya ang isang eksperto sa Soul Sea Realm. Ngayong naabot na niya ang tugatog ng 4th level si transformation, ang kanyang lakas ay talagang mahirap ng sukatin. Kakaiba yan. Hindi ba't magkatugma ang mga espiritong katawang ito ayon sa antas ng martial artist na pumapasok? Biglang sabi ni Topher. Nagbago ang ekspresyon ng dalawang tao nang marinig iyon at natuklasan din nila kung ano ang mali. Dati, noong pinatay ng mga ilusyonaryong espirito na ito si Holden, sila ang nasa hangganan ng first level Soul Sea. Ngayong nakapasok na si Mateo sa array formation, hindi na nila napigilan ang kanilang boundary kundi napanatili ang first level Soul Sea Realm. Sus Mariosep. Kayang gustong makipaglaban ng mga ilusyonarisyong katawan na ito kay Mateo gamit ang lakas ng Soul Sea Realm. Ito. Hindi ba't sobra na itong pang-aapi? Gulat na sabi ni Brian. Bahagyang kumunat ang kilay ni Sarah at sinabing, mukhang. Ang paghatol ng mga espiritong ito sa lakas ni Mateo ay naglagay na sa kanya sa parehong klase ng Soul Sea Realm. Sabay-sabay na huminga ng malamig ang tatlong tao. Sa ika-5 antas na ito, ang mga konsepto at pamamaraan ng pakikipaglaban ng mga ilusyonaryong espiritong ito ay mas malakas kumpara sa ika-4 na antas. Sa ilalim ng ganitong mga sitwasyon, gagamitin pa rin nila ang lakas ng Soul Sea Realm para harapin si Mateo. Isa lamang itong labis na pang-aapi. Para rin sabihin na ang hirap ni Mateo na makapasa sa round na ito ay ilang beses na nilang naranasan. Makakalusot kaya talaga si Mateo sa round na ito? Binata, sa ika-4 na antas, ang ating lakas ay 30% lamang ng parehong hangganan. Pero ngayon, taglay na natin ang 70% ng lakas ng ating orihinal na katawan. Kailangan mong mag-ingat, sabi ni Lindan. 568. Ang 70% na lakas na binanggit ni Linden ay natural na hindi tumutukoy sa kanyang cultivation, kundi sa konsepto ng lakas sa parehong realm. Ibig sabihin din nito ay orihinal na naunawaan ni Linden ang 100% ng mga konsepto. Ngunit sa ika-4 na antas, 30% lamang ng mga konseptong ito ang ginamit niya. Kahit 30% ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga martial artist na dumating para hamanin ang mga round. Sa 70% na lakas, kahit na first level Soul Sea lang ito, hindi ito kayang labanan ng isang martial artist tulad ni Holden. Lalo na't mayroon pa ring ilang martial artist sa iisang hangganan na dumaragdag sa isang array formation. Sina Holden at Brian ay maaaring nahaharap sa maraming kahirapan upang marating ang ika-5 antas na ito. Hindi kailangang maging magalang ang senior. Sige lang. Ganap na inilabas ni Mateo ang kanyang aura. Bahagyang may pulang liwanag ang paligid, ngunit namuo at hindi naglaho. Ito mismo ang marka ng scorching true intent na lumalabas. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang nag-aalala ang ekspresyon ni Linden habang sinasabi niya, ang enerhiya ng asensya ay nagko-convert upang maging scorching true intent. Para aktwal na makamit ang condensing at hindi dissipating, mukhang ang kontrol mo sa enerhiya ng asensya ay umabot na sa isang napakalalim na hangganan. Kahit ang orihinal kong katawan ay hindi kayang maabot ang iyong antas. Binata, napakaraming sorpresa ang naidulot mo sa amin. Nakangiting sabi ni Mateo, ipinapakita ko lang ang aking kaunting kasanayan sa harap ng isang eksperto. Ang lakas ng senior ay dapat na higit na malampasan ang akin. Kung hindi dahil sa pagsunod sa mga patakaran, ang pagpatay sa akin ay marahil isang kisapmata lamang. Ikinumpas ni Linden ang kanyang mga kamay at sinabing, iba yan. Ang pagiging mas malakas ko sa iyo ay nasa usapin lang ng realm. Ang pag-unawa mo sa konsepto at pagkontrol sa enerhiya ng asensya ay mas malakas kaysa sa akin.
Talagang hindi ko maisip na 17 taong gulang ka pa lang. Napakabait naman ni Senior. Gumagawa na ng paraan si Mateo. Tara na. Biglang sumabog ang momentum ng kamao ni Mateo, at ang buong pagkatao niya ay nabaliw. Masasabing ang bawat mao ay tumama ng matatag sa laman, na pumihil sa hanay ng mga ilusyonaryong espiritong ito. Ang mga ilusyonaryong espiritong ito ay pawang nasa hangganan ng first level soul sea. Si Mateo, isang 4th level sea transformation, ay talagang nakapigil sa napakaraming tao. Nang makita ang eksenang ito, natulala ang 3 tao sa gilid. Hindi nila akalain na sa loob lang ng halos 10 araw na hindi sila nagkikita, ganoon nakalakas ang dating ni Mateo. Akala ko noong una ay malaki na ang aking napala sa malawak na pagoda na ito sa langit at dapat ay nabawasan ko ng kaunti ang distansya sa pagitan ni Mateo. Hindi ko inaasahan na ang agwat sa pagitan natin ay lalong lumalaki. Mapait na sabi ni Brian nang may mapait na ngiti. Siya. Ang mga fist arts niya na ito ay tila mayroong nakakapasong tunay na intensyon. Diyos ko. Sa ganitong antas ng tunay na intensyon, talagang lubos na naunawaan ito ni Mateo. Halos malaglag ang mga panga ni Topher sa gulat. Seryoso ang ekspresyon ni Sarah habang tumatango, ito nga ang scorching true intent. Dahil napakalayo ko, ang enerhiya ng asensya sa loob ng katawan ko ay nakakaramdam ng pagkailang. Ang kasalukuyang lakas ni Mateo ay talagang nakakatakot. Malamang na hindi man lang kami makakapagpalitan ng kahit isang suntok sa kanya. Hindi nakakapagtaka na sinabi ng misteryosong taong iyon na iba sa atin si Mateo. Mukhang ang kanyang ani sa mga naunang round ay higit pa sa inaasahan natin. Sabi ni Brian. Nakakatawa, akala ko pa rin ay nadapa at natisod si Mateo dati. Ngayon, kung iisipin mo, matagal na siyang hindi kapantay natin. Walang imik na sabi ni Topher. Oo. Kung hindi isasaalang-alang ang ibang bagay, ang lakas pa lang niyang ito ngayon ay malamang sapat na para malampasan ang 3rd level soul seas. Ang pagtawid sa mga hangganan para lumaban sa kanyang antas ay maituturing ding isang kamangha-manghang bagay, walang magawang sabi ni Brian. Sa loob ng hanay ng mga sundalo, para bang pumapasok si Mateo sa isang lugar na walang nakatira. Sa mga lugar kung saan nadadaanan ng kanyang mga kamao, ang mga ilusyonaryong espiritong iyon ay nagsisigawan upang umiwas. Ngunit masasabi ng isa na ang pakikipagtulungan ng grupong ito ng mga tao ay mayroong isang napakatahimik na pagkakaunawaan. Bukod pa rito, ang kanilang karanasan sa pakikipaglaban ay napakarami. Sa ilalim ng gabay ni Linden, hindi sila nagkasagupaan ng harapan ni Mateo. Dahil sa kanilang kasalukuyang lakas, wala silang paraan para kontrahin ang pressure kay Mateo. Ang tanging magagawa lang nila ay patagilan ang oras kasama si Mateo, habang naghahanap ng pagkakataon. At ang pangunahing target ng mga pag-atake ni Mateo ay kay Lindan. Siya ang sentro ng pormasayon ng hanay na ito, ginagabayan ang kooperasyon ng buong pormasayon ng hanay at kumikilos bilang tagapamagitan, na napakahalaga. Pero matalino si Lindan. Mababa ang kanyang dating sa hanay at hindi direktang nakipag-ugnayan kay Mateo. Ang mga kamao ni Mateo ay palaging nahahadlangan ng pinagsamang lakas ng hanay ng mga sundalo. Hindi masasabing hindi malakas ang hanay ng hanay na ito. Ang isang grupo ng mga first level soul sea na nagtutulungan ay halos mayroon ng lakas na kasing lakas ng isang peak 3rd level soul sea. Pero kahit na ganoon, mapang-iping napigilan pa rin sila ni Mateo. Biglang ngumiti si Mateo at sinabing, Senior, sa tingin mo ba ay habang buhay ka pa ring makakapagtago kahit sandali lang? Nakatago si Linden sa loob ng hanay ng mga sundalo habang sumisigaw siya sa malinaw na boses, kung mayroon kang kakayahan, hilahin mo ako palabas. Haha! Senior, tingnan mong mabuti. Pagkatapos magsalita, biglang sumulpat ang figure ni Mateo ngunit hindi sumugod kay Lindan. Putok. Isa pang ilusyonaryong espiritu ang pinalipad palabas. Ngunit agad na natakpan ng mga tao ang kanyang posisyon. Maayos naman ang ilusyonaryong espiritong iyon at mabilis na bumalik sa hanay ng mga sundalo. Ito ang pinakamatinding aspeto ng hanay ng mga sundalo. Binata. Wala itong silbi. Natatawang sabi ni Linden nang makita ang eksenang ito. Ganoon ba? Bahagyang ngumiti si Mateo. Gumalaw ang kanyang katawan, ngunit sumugod siya patungo sa ibang tao. Putok. Pati ang taong iyon ay biglang lumipad palabas. Putok. Putok.
Sa loob ng ilang panahon, may mga taong biglang lumipad palabas ng walang tigil. Sa simula, hindi pa rin ito sineryoso ni Lindan. Ngunit di nagtagal, may natuklasan siyang mali. Ang buong hanay ay tila may pakiramdam ng pagiging matamlay at hindi na gumagana ng maayos gaya ng dati. Pero nang dumating siya, huli na ang lahat. Paano kaya siya mabibigyan ni Mateo ng pagkakataon? Nanlabo ang mga mata ni Lindan. Lumitaw pala sa harap niya si Mateo nang hindi alam ng Diyos kung kailan. Hey, pasensya na, Senior. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na antas. Putok. Hindi man lang binawi ni Mateo ang kanyang mga suntok. Inipon niya ng buo ang enerhiya ng asensya at inilagay ito sa kanyang kamao, pagkatapos ay pinasabog si Linden hanggang sa maging tira-tira sa isang suntok lamang. Sa lakas pa lamang ng pakikipaglaban, wala ni isa sa mga ilusyonaryong espiritong ito ang makakatapat ni Mateo. Hanggat may kahinaan si Mateo, hindi mahirap patayin ang mga ito. Ang sentro ng hanay na ito ng pagkakaayos ay nasa bahay ni Lindan. Nandito rin ang pinakamahinang kawing. Kahit hindi pa nakikita ni Mateo ang ganitong array formation, ang kanyang mga naabot na formation spot ay napakataas. Sa mga laban na iyon dati, hindi basta-basta sumusulpot si Mateo na parang langaw na walang ulo, pero alam na alam niya kung paano ito magagapi ng array formation na ito. Pero nakakalungkot, paano kaya nalaman ni Lindan? Hindi lang kahanga-hanga ang lakas ni Mateo sa pakikipaglaban, isa rin siyang eksperto sa level 9 formation spot. Bagamat malalim ang pagkakabuo ng hanay na ito, hanggat nagsusumikap si Mateo na mahanap ang depekto, paano ito mate at togo ni Lindan. Nag-practice lang siya ng set na ito ng array formation hanggang sa puntong naging bihasa siya rito. Pero hindi niya pala naintindihan ang prinsipyo ng array formation. Maliban na lang kung kaya nilang tapusin agad si Mateo, kung hindi, ang huling resulta ay ang pagbasag ng porma sayon ni Mateo, at pagkatapos ay talunin ang bawat isa sa kanila isa-isa. Nang mamatay si Linden, ang buong hanay ng mga tauhan ay malinaw na naging masyadong mahina upang makayanan ang isang suntok. Sumunod naman si Mateo, isa-isang pinatay ang mga ilusyonaryong espiritong ito, at mabilis na natapos ang ikalimang antas. Matagal nang nakatitig sina Brian at ang iba pa ng may panlalaking mga mata at nakanganga. Anong klaseng sitwasyon ito? Ang pagtatangka nilang harmony ng antas na ito ay sa pamamagitan ng paglabag sa mga limitasyon ng pagbuo ng array anuman ang mangyari at pagmamadali patungo sa pasukan ng susunod na antas. Pero si Mateo, hindi lang niya nabasag ang array formation, pinatay pa niya lahat ng illusionary spirits. Kailangang malaman ng isa na ang mga ilusyonaryong espiritong ito, bawat isa sa kanila sa lakas lamang, ay hindi mababa sa kanila. 569. Lahat, ako na muna ang kikilos, bati ni Mateo sa trio ng Brian at direktang pumasok sa ika-6 na antas. Nagpalitan ng tingin sina Brian at ang iba pa at hindi na alam kung ano ang dapat nilang sabihin. Sa oras na ito, ang mga ilusyonaryong espirito na napatay na ni Mateo ay muling lumitaw ng isa-isa. Plano pa rin ba ninyong hamanin ang round? Mukhang wala na tayong pag-asa. Medyo nawala ng siglang sabi ni Brian. Nagngingit-ngit si Topher at napayuko, nandito na ako. Hindi tayo maaaring umatras ng hindi lumalaban. Ako na muna. Habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, biglang pumasok si Topher sa loob ng hanay ng mga sundalo. Talagang nakapasok si Mateo sa ika-6 na antas. Siya ang may pinakamagandang resulta sa loob ng 1,000 taon na ito. Pagkatapos makapasok sa ika-4 na antas, bumilis na naman ang kanyang bilis. Ang ika-4 na antas ay gumamit lamang ng 15 minuto para malampasan ito. Ang ika-5 antas na ito ay gumagamit lamang ng kaunting oras sa isang araw. Talagang hindi ka paniniwala. Nakakapagtaka kung hanggang saan ang limitasyon ng lalaking ito. Hindi ko alam kung kaya niyang malampasan ang ika-6 na antas o hindi. Kung malalampasan man niya ang ika-6 na antas, siya na ang magiging ika-5 martial artist na papasok sa ika-7 antas sa 10,000 taon na ito. Ang ganitong kalaking kapangyarihan ay talagang higit pa sa sinauna at modernong panahon. Hindi ito malamang, di ba? Nabalitaan ko na ang lakas ng Guardian ng ika-6 na antas na ito ay mas malakas pa sa lakas ng Challenger. Kung ay dadagdag pa ang array formation, imposibleng makalusot. Sino ang nakakaalam? Kung hindi papansinin ang pagkakaiba ng lakas, pag-uusapan lang ang nangyari sa loob ng malawak na pagoda na ito sa langit, ilang himala na ang nagawa ni Mateo. Hindi sumagot ang kabilang tao.
Oo. Sa loob lamang ng malawak na pagoda na ito sa langit, ilang punto na ang nalikha ni Mateo. Perpektong natapos ang unang 3 antas, na nakakuha ng 3 beses na mas maraming oras kaysa sa iba. Ang ibang mga tao ay lalong bumagal habang hinahamon nila ang mga round. Ngunit nang makapasok si Mateo sa ika-4 na antas, mas bumilis ang kanyang bilis. Ang magkakasunod na paglampas sa 2 antas ay talagang kalahating araw lamang ang ginagamit. Sino ang makakasiguro na hindi talaga kayang malampasan ni Mateo ang ika-6 na antas? Walang ekspresyong tinitigan ni Holden ang kulay gintong pangalang iyon. Walang kapantay ang matinding pagkatalo sa kanyang puso. Akala niya noong una ay siya ang pinakamatalentadong binata sa walang hanggang mundong ito. Sino ang mag-aakala na may mga taong higit pa sa mga tao? Ang talentong ito ni Mateo ay naihagis siya sa likuran ng maraming kalye. Ang nakakatawa ay ipinagmamalaki pa rin niya ang pagiging pambihira niya dati, at ipinagkibit-balikat pa niya ang sinabi ng misteryosong taong iyon. Ang pagganap ni Mateo sa malawak na pagoda na ito sa langit ay mas nakasisilaw kaysa sa kanya. Kalimutan na natin ang ika-3 antas, kahit sa unang antas, hindi nang ahas si Holden na manatili para patayin ang lahat ng mga demonyong halimaw. At sa oras na ito, bawat hakbang na ginawa ni Mateo ay minsang yamurak sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Malapit na. Madudurog na ito. Sa ika-6 na antas, naghihintay na si Linden sa buong pormasayo ng labanan. Binata, ano ang pangalan mo? Ang upuang ito ay tinatawag na Lindan. Tawagin mo na lang akong Kuya Kane. Ito ang unang pagkakataon na sinabi ni Linden ang sarili niyang pangalan kay Mateo. Sa 10,000 taon na ito, kakaunti lang ang mga taong nakausap niya noon. Pero si Mateo ang malinaw na madalas niyang kausapin. Nakita ni Junior Mateo si Kuya Kane. Iniulat ni Mateo ang pangalan ng kanyang pamilya. Tumanggaw si Linden at sinabing, Mateo, napakabait mo. Sa ika-6 na antas na ito, 1,000 taon na ang nakalipas mula nang may pumasok. Kahit 10,000 taon pa, hindi maraming tao ang makakapasok sa ika-6 na antas. Isa pa, ikaw lang ang perpektong makakapagtapos sa unang 5 antas na ito. Pero dati, may nakarating sa ika-8 palapag, di ba? Hindi kaya dahil hindi siya perpektong nakaklear. Medyo nagtatakang tanong ni Mateo. Ang taong nagngangalang Lifantian ay mas malayo pa ang nalakad kaysa kay Leonardo. Sa lohikal na pagsasalita, dapat siyang maging isang figure na makapagpapayanig sa mundo. Ang gayong henyo ay dapat na lohikal na may posibilidad na makumplito ng perpekto ang bawat antas. Ngunit nakita lamang niya si Linden na umiling at sinabing, nakamit nga niya ang perpektong pagkumpleto sa unang 4 na antas. Ngunit hindi siya nagtagumpay sa ika-5 antas. Kaya, ang iyong talento ay mas mataas pa rin sa kanya. Matagumpay na nalampasan at perpektong nalampasan, ang kahirapan ay wala pa rin sa parehong antas. Ang antas ng kahirapan ng ika-5 antas ay talagang hindi isang ordinaryong uri ng kagalingan. Kung hindi naunawaan ni Mateo ang ilang tunay na layunin, ang pagnanais na ganap na malampasan ang round na ito ay malamang na hindi rin ganoon kadali. Tumanggaw si Mateo, ngunit pilit na ngumiti, pero Kuya Kane, hindi ba't medyo mayabang para sa inyo na bantayan ang antas na ito gamit ang lakas ng 4th level Soul Sea Realm? Tumawa ng malakas si Linden nang marinig niya iyon at sinabing, ang tunay mong lakas sa pakikipaglaban ay hindi masusukat gamit ang mga realm. Ang mga hadlang na itinayo ng Vast Heaven Pagoda ay ginagamit upang subukan ang potensyal ng martial artist. Kaya mong tapusin ng perpekto ang round sa ika-5 antas at patayin ang ating mga first level Soul Sea Doppelganger. Kaya kitang-kita ang lakas ng iyong lakas sa pakikipaglaban. Bukod pa rito, may pakiramdam ako na hindi ka nagbigay ng lahat noong nasa ika-5 antas ka pa. Walang magawang sabi ni Mateo, sige. Maya-maya, kailangan ng magpakita ng kaluwagan si Kuya Kane. Hey, hindi pwedeng magpakita ng kaluwagan. Kung mas malakas ka, mas hindi namin kayang ilabas ang aming mga suntok. Sa pagkakataong ito, ilalabas namin ang 100% ng lakas ng iyong mga konsepto. Natatawang sabi ni Lindan. Sok, napakawalang awa. Dahil mataas ang tingin sa akin ni Kuya Kane, natural lang na kailangan ko ring magsikap ng buong lakas sa pagkakataong ito.
Pero bago ito, maaari ba akong payagan ni Kuya Kane na makalusot muna sa kaharian? Nakangiting sabi ni Mateo. Nagulat si Lindan. Oh, mabilis ka na naman bang makakalusot? Sige. Ano ang masama kung hahayaan mo akong makalusot? Nakahawak ang mga kamay ni Mateo, maraming salamat, Kuya Kane. Hindi rin nagsalita si Mateo ng walang kabuluhan, direktang nag-ipon ng napakalaking enerhiya ng langit at lupa, at nagsimulang makalusot patungo sa 5th level sea transformation. Pagkalipas ng halos 2 oras, tumigil ang bagyo. Muling tumaas ang aura ni Mateo, at sa wakas ay nakarating sa 5th level sea transformation. Kuya Kane, salamat sa paghihintay. Sabi ni Mateo habang nakahawak ang mga kamay. Tumingin si Linden kay Mateo, ang kanyang tingin ay nagpapakita ng pagkamangha. Ikaw, isang maliit na si Transformation Realm, ay talagang may malaking epekto kapag nalalampasan ang isang maliit na hangganan. Kung hindi dahil sa aking sariling mga mata, inakala ko pang ang inaatake mo ang Soul Sea Realm. Nakangiting sabi ni Mateo, naranasan ko ang pangungutya ni Kuya Kane. Ang pamamaraan ng paglilinang na ginagamit ko sa paglilinang ay medyo espesyal. Ang enerhiya ng asensya na kailangan ay napakalaki. Kaya medyo malaki ang ingay kapag nakakalusot. Hindi lang ito medyo malaki. Napakalaki talaga, di ba? Tumanggaw si Linden at sinabing, napakalakas ng lakas mo. Ang paraan ng paglilinang na natural mong nililinang ay hindi naman maaaring maging masyadong pangit. Mukhang hindi simple ang mana mo. Malamang na hindi ito ang maaaring taglayin ng maliit na mundong ito. Ngumiti si Mateo. Alam niyang hindi rin ito may tatago sa mga mata ni Linden, at maaari lamang niyang baguhin ang usapan. Kuya Kane, simulan na natin. Pagkatapos magsalita, tumalon si Mateo at malapit nang lumapag sa loob ng hanay ng mga sundalo. Kasabay nito, biglang sumiklab ang apoy ng asensya sa katawan ni Mateo. Habang tumatalon siya, muling sumiklab ang aura sa kanyang katawan, at ang kanyang hangganan ay tumaas ng malakas. Nang mapunta siya sa loob ng array formation, direkta na siyang nakalusot patungo sa 7th level sea transformation. Siyam na pagbabago ng pinagmulang espiritu. Kasunod ng unti-unting pagsulong ng hangganan ni Mateo, hindi na kayang suportahan siya ng cleansing sandal sacred flame sa pagtawid sa 3 maliliit na hangganan. Kahit ang pagtawid sa huling yugto ng sea transformation sa pagkakataong ito ay lubos na malakas. Mabuti na lang at ang cleansing sandal sacred flame ay napakalakas sa mga tier 4 na essence fire. Noon lamang nito sa pilitang nasuportahan ang kanyang tagumpay. Nang makita ni Linden ang eksenang ito, nanlaki ang kanyang mga mata, magaling bata. Nasa iyo pa rin ang card na ito. Ang martial technique na ito ay napakalakas. Para direktang tulungan kang makaabot sa late stage sea transformation. Akala ko noong una ay kaya kitang apihin ng maayos sa pagkakataong ito. Ngayon, bakit pakiramdam ko ay ikaw pa rin ang nang-aapi sa akin? 570. Haha. Kuya Kane, sasama na ako. Sabi ni Mateo sabay tawa ng malakas. Sige na. Habang nakaharap kay Mateo na may banta, si Linden ay naghanda ng buo para sa labanan. Maya-maya, nakarating si Mateo sa huling yugto ng sea transformation realm. Muling sumikat ang kanyang lakas. Iwinawagayway ang flame movement carnage. Ito ay nasa ibang antas na kumpara dati. Ginamit ng mga taong ito si Linden ang lahat ng kanilang kapangyarihan. Ang kanilang mga konsepto ay malinaw na pawang tunay na layunin at higit pa sa antas. Pero ang scorching true intent ni Mateo ay lubos na nagwasak sa kanila. Nalikha na ang flame movement carnage, at ang kapangyarihan nito ay hindi na mas malala kumpara sa 9 sword stance at 1,000 flowing petals, ang mga martial technique na ito. May isip kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng scorching true intent. Kahit sa agarang pagsabog, ang flame movement carnage ay mas malakas pa kaysa sa galaw na nilikha ni Mateo gamit ang pinakamataas na tunay na intensyon. Ang mas nakakapangilabot pa ay ang kontrol ni Mateo sa enerhiya ng asensya ay napaka-eksakto. Hindi dapat tingnan kung paano tila ginagamit ng bawat suntok niya ang lahat ng lakas sa kanyang katawan, dahil hindi naman talaga ito gaanong gumagamit ng enerhiya ng asensya.
Sa kasalukuyan niyang densidad ng enerhiya ng asensya, kahit na lumaban siya ng walang tigil sa loob ng isang araw at isang gabi, hindi niya mauubos ang lahat ng enerhiya ng asensya sa loob ng kanyang katawan. Siyempre, ang kailangan ay ang Origin Spirit 9 transformations ay kayang tumagal ng ganito katagal. Sa loob ng ilang panahon, ang sitwasyon sa loob ng array formation ay kapareho ng sa ikalimang antas. Ang panig ni Linden ay tuluyang napigilan ni Mateo. Hey, Kuya Kane, wala nang silbi itong array formation mo laban sa akin. Kung ayaw mong matalo, mag-isip ka agad ng paraan, sabi ni Mateo kay Linden habang sumusuntok. Si Linden ay isa ring veterano sa 100 labanan. Sa pagtingin sa pagganap ni Mateo sa ikalimang antas, alam niyang wala nang silbi ang array formation. Ugong. Pagkatapos ng marahas na banggaan, parehong naghiwalay sina Linden at Mateo. Mateo, napakagaling mo talaga. Matagal na nagsanay kaming magkakapatid sa array formation na ito bago namin ito unti-unting naunawaan ng mabuti. Kalahating araw mo palang nakapasok sa array at talagang naiintindihan mo na ang array formation. Madamdaming buntong hininga ni Linden. Ang kapangahasan ni Mateo ay higit pa sa kanyang inaasahan. Tila walang hanggan ang kakayahan ng batang ito. Ilang taon na niyang binantayan ang pass na ito, ewan ko ba kung ilang taon na siyang nandito at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya napigilan ng isang nakababata. Bagamat hinangaan niya ang talento ni Mateo, labis pa ring ikinalungkot ni Linden. Isa siyang makapangyarihang nilalang na kumokontrol sa isang rehiyon noong nabubuhay pa siya. Kahit na maging isang ilusyonaryong espiritu na nagbabantay sa daanang ito ngayon, nananatili pa rin ang kanyang pagmamalaki. Ang pagkatalo kay Mateo ng 3 magkakasunod na round ng ganito, nakapagpainit ng kanyang ulo. Gayunpaman, hindi kaming magkakapatid madaling apihin. Ang gusto kong sabihin sa inyo ay ang hindi paggamit ng mga array formation ay maaaring mas magpapataas ng aming lakas sa pakikipaglaban. Mga kapatid, gamitin ninyo ang lahat ng aming makakaya. Umungol si Linden Kane. Bawat isa sa mga ilusyonaryong espiritong iyon ay parang tinurukan ng mga stimulant, agad na sumasabog na may malakas na aura. Kahit na ang kanilang mga hangganan ay 4th level soul sea pa rin, biglang naramdaman ni Mateo na ang mga ilusyonaryong espiritong ito ay medyo nag-iba. Parang bigla na lang, ang mga ilusyonaryong espiritong ito ay isa-isang naging mga Diyos ng digmaan, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng kawalang kapantay. Hahaha. Ilang taon na ba ang nakalipas mula nang kumulo ang init ng dugong ito? Salamat, Mateo. Kung hindi dahil sa iyo, malamang ay nanatili na lang kaming lahat na parang mga bangkay na walang emosyong naglalakad. Sabi ni Linden kasabay ng malakas na tawa. Ang Linden sa panahong ito ay maihahalin tulad sa isang Diyos ng digmaan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng isang makinang na liwanag na parang dalawang magkaibang tao mula sa dating kawalan ng buhay. Nang makita si Linden na puno ng sigla sa pakikipaglaban, nakangiting sinabi ni Mateo, mukhang nitong mga nakaraang taon, si Kuya Kane ay nakagapos ng mga patakaran at naging labis na maingat at hindi nang ahas na kumilos ng matapang. Dahil ganoon nga, konsultahin ko ang tunay na lakas ni Kuya Kane. Magaling. Mateo, gagawin ko ang lahat para talunin ka. Hindi ganoon kadaling malampasan ang round na ito. Sige. Sa ilalim ng pamumuno ni Linden, ang mahigit 30 ilusyonaryong espiritu ay sumugod patungo kay Mateo nang walang anumang paunang utos. Ito ay ibang-iba sa mahigpit na utos noon. Pero naging seryoso ang mukha ni Mateo. Ang mga taong ito ay naging ibang-iba. Gayunpaman, natural lamang na hindi rin magpapakita ng kahinaan si Mateo. Gumalaw ang kanyang katawan, at sumugod siya patungo sa mga ilusyonaryong espiritong iyon. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas sa huling yugto ng Sea Transformation na ginamit kasabay ng Scorching True Intent at Concept of Wind Flow, hindi naman naging mahirap na kalabanan ang 4th level Soul Seas. Sa isang iglap, nahulog si Mateo sa gitna ng 30 taong nakapaligid sa kanya. Iba sa paglapag sa hanay bago ito, ang mga pag-atake ng mga ilusyonaryong espiritong ito ay walang anumang utos na mapag-uusapan. Bawat isa sa kanila ay ganap na nakikipaglaban sa kani-kanilang mga labanan. Pero hindi alam kung bakit, biglang tumaas ng husto ang lakas ng mga taong ito sa pakikipaglaban.
Bukod pa rito, kahit na magkahiwalay silang lumalaban, ang kooperasyon sa pagitan ng isa't isa ay lubos na mahusay na napagkasundoan. Madalas, habang iniisip ni Mateo na tamaan ang isang tao gamit ang kanyang kamao, sabay-sabay siyang natatamaan ng mga atake ng maraming tao. Dahil sa kawalan ng magawa, ang tanging nagawa na lang ni Mateo ay sumuko at lumipat sa depensa. Ang pagtutulungan ng mga taong ito ay talagang hindi kasing simple ng isa dagdagan ng isa ay katumbas ng dalawa. Bagamat walang pagtaas sa array formation, ang pressure na naramdaman ni Mateo ay mas malakas kaysa noong bumuo sila ng array formation. Nagkuro si Mateo sa gitna ng mga ilusyonaryong espiritu at ipinakita ang wind flow through intent hanggang sa limitasyon. Mayroong pakiramdam na lampas sa kapangyarihan ng isang tao. Nagdulot ito ng labis na pagkalito kay Mateo. Ano na nga ba ang nangyari sa mga taong ito? Haha! Noon, lahat tayo ay isang mersenaryong koponan. Bawat laban ay pawang pag-arte ng magkakasama. Sa loob ng halos 1,000 taon, hindi na natin maalala ng malinaw kung ilang beses na tayong naglaban ng magkakasama. Matagal nang nasa dugo mo ang ganitong uri ng likas na hilig sa pakikipaglaban. Kung wala ang mga limitasyon ng mga pormasayon ng hanay, mas magiging malapit ang ating pagtutulungan. Mateo, kung matatalo mo kami sa ganitong kondisyon, magkakaroon ka ng mga kwalifikasyon para tanggapin ang hamon ng huling 3 antas. Malakas na sabi ni Lindan. Naliwanagan ang puso ni Mateo nang marinig iyon. Hindi nakakapagtaka na pakiramdam niya ay hindi niya kayang gawin ang bawat pag-atake niya. Lumalabas na matagal ng likas sa mga taong ito ang mga teamfight. Ang walang kapantay na tiwala sa isa't isa. Kahit ang pakikipag-usap sa kanilang mga mata ay hindi kailangan. Ito ay simpleng pagsasakatuparan ng mga bagay-bagay gamit ang isang kaisipan. Ang pakikipaglaban ng likas tulad nito ay walang ang lubhang kakilakilabot. Ganito pala. Si Kuya at ang lahat ay talagang malakas. Ang tiwala ninyo sa isa't isa nakakaantig din kay Mateo. Gayunpaman. Sa ika-7 antas na ito, kailangan ko nang umalis. Pagkatapos magsalita, biglang sumabog ang aura ni Mateo, at muling sumikat ng napakalakas. Pagsiklab ng enerhiya ng asensya. Pagpatay sa kilusang apoy. Umungol si Mateo. Agad na nagliyab ang enerhiya ng asensya sa loob ng kanyang katawan. Agad na sumabog ang kamao ni Mateo na may nakasisilaw na pulang ilaw. Isang nakakakilabot na aura ang pumihil sa mga ilusyonaryong espiritu na iyon na umatras. Kasunod yun, iwinawagayway ni Mateo ang isang kamao, at ibinato ito sa grupo ng mga ilusyonaryong espiritu na parang isang maunas na bagyo. Damugong. Ang transmission true intent na sinamahan ng scorching true intent, dalawang uri ng true intent na pinagsama sa unang pagkakataon, ay nagpasiklab ng husto sa kapangyarihan ng flame movement carnage. Kahit na ang kaharap ni Mateo ay isang grupo ng mga eksperto sa 4th level Soul Sea, ang suntok na ito ay tumalo pa rin sa kalaban pababa sa mundo ng mga mortal na nilalang na parang bali ng isang patay na sanga mula sa isang puno. Ang 12 ng mga ilusyonaryong espiritu na nasa unahan ay halos naulipol ni Mateo sa unang sandali pa lamang. Ang mga ilusyonadong espiritu sa likuran ay nagtamo rin ng iba't ibang antas ng pinsala. Gayunpaman, walang balak tumigil si Mateo. Isang suntok ang muling tumama, na muling pumatay sa ilang mga ilusyonaryong espiritu. 2 suntok ang nataman, iilang ilusyonaryong espiritu na lamang ang nanatiling nasa mabuting kondisyon. Nang makita ang eksenang ito, ang kutis ni Linden ay naging maputi na parang kumot. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.